Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Karong panahona, daghan ang nagkadaiya nga atong masagap nga impormasyon nga gikutlo gikan sa lain-laing mga dapit. Anaa ang nagkadaiyang programa sa radyo, telebisyon, social media nga gisabuag ngadto sa publiko. Apan tinuod ba kining tanan? Nalamdagan ba kamo sa mga importante mga butang nga dunay kalambigitan ang atong katilingban? Naglibog ba kamo kung unsa ang tinuod? Naglibog ba kamo kung kinsa ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo padulong kung buot kamo nga masayod sa tinuod nga hitabo? Kinsa ang angay ninyong pamation og masaligan aron mawala ang inyong kalibog? Wes, paminaw kamo sa Kapihan sa Dipolog. Simultaneous broadcast live over RMNDX DR 981 kHz og ingon man sa IFM 94.1 MHz og makita og madungog usab sa website nga www.rmndipolog.weebly.com og sa Kapihan sa Dipolog Facebook og YouTube accounts sa social media. Dinhi sa istasyon nga inyong gisaligan kanunay, ang istasyon nga kanunay nagtug-an sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang bugtong nga public affairs program nga balanse, patas, nagtug-an sa matuod nga panghitabo sa atong dakbayan sa Dipolog ug dapitan og ingon man sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Busa, mga higala og kaigsuunan sa kahanginan, paminaw kamo kanunay sa Kapihan sa Dipolog sa matag adlaw nga Domingo sa may alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kamundagon sa RMNDXDR ug IFM sa official venue dito sa Sunburst Camela Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog gihatod kaninyo pinaagi sa maayong kabubuton sa EPT Media Services. Maayong buntag, kini ang Kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanuka dinhi sa atong temporary venue, ang RMN Broadcast Center nga nahimutang diri sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. Kay doon na may gamayng kabilinggan ang ato ang master technician diri nga si Danny Luod. Get well soon, Danny. Dayon na-miss ka namo diri sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Dayon ato unang pasalamatan gihapon dito ang ato ang Camila Hotel 1, ang atong official venue sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan 9 to 11 o'clock in the morning. So mauna nga kita atong temporary venue diri karong buntaga ania kita sa atong RMN Broadcast Center nga nahimutang sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. Sa ato mga suki nga mga paminaw sa ato ang mga karadyuhan o ingon man sa ato ang live streaming, maing buntag kanatong tanan. Kini si Edith Pahinti Tumong ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Makigkauban na usab ninyo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Ang Kapihan sa Dipolog mao'y bugtong nga public affairs program dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa dapitan o ingon man sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang ato ang lakat sa panahon diri sa dakbayan sa Dipolog, medyo cloudy, madag-umon. So, ang katong mga dumuduong, mga bisita nga buot moanhi sa atong dakbayan sa Dipolog, palihog pagdala mo sa inyong raincoat, pagdala mo sa inyong payong, pagdala mo jacket, o kanang dili magpasingulan kay anytime mubundak kunyang ulan, mahal magkasakit ngayon. Anytime mahal jud magkasakit. So mo na nga good morning sa atong mga naadetay mga maminaw diha kanunay nato ta kay balo bago lang ta kay balo pinaagi ni Esther Pahinti ningon siya nga naatay mga tigpaminaw gid diha kada Domingo sa Barangay Tagilon sa Dakbayan sa Dapitan o diha sa Barangay Gampis sa Sikayab. Ning Dakbayan sa Dipolog, no, ato mga suki diha nga mga paminaw, daghan kay salamat sa inyong pagsuporta sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Dayon, ania naman ato ang mga bisita karong butaga ang ato mga bag-ong namunuan, bag-ong opisyalis gikan sa Department of Education sa Zamboanga del Norte Division. Ato ni silang i-acknowledge human sa atong commercial break kay ato unang pasalamatan ang atong mga nagdala og kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan.
So thank you so much nga to kang Vice Governor Senen Alvis Angeles atong presiding officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Attorney Julius C. Napigkit, presiding officer pro tempore Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Undersecretary National Anti-Poverty Commission nga si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, atong panelist sa Kapihan sa Dipolog nga ni akaron sa Dakbayan sa Dipolog, pero ni-text siya na kumuapas ra siya kay duna siya importante pod nga lakaw, no, work related matud pa ni Sir Matoy Yusek Matoy Barinaga. Daghang salamat nga to sa SLX Bar and Grill, Kamayan Food Trip, ideal for family and barkada outdoor gathering. Mao kini ang formerly Batchoyan ni Bitoy. Daghang kay sila mga pagkaon diha nga baligya, cold drinks, ug ingon man doon na sila ticketing office alang sa gustong mo abroad or domestic nga mga bakasyon diri sa nasod sa Pilipinas. Adto alang ninyo ang SLX Bar and Grill nga anaa nahimutang sa Martinez Street ning Dakbayan sa Dipolog. Kini gidumala o gipanag-ihan ni Mr. and Mrs. Ray and Wyeth Akas. Daghang salamat usab nga to kang Attorney Junald C. Napigkit, atong lawyer and notary public, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog sa kanunay nga pagpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Daghang salamat nga to ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Kanunay nagsuportar usab sa atong kapihan sa Dipolog. Ngadto ka Mr. Muhammad Dasan Adju, atong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat usab ngadto sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klaseng fruit seedlings sa barato lamang nga presyo, na maligya usab sa coconut lumber. Ana mahimutang sa Barangay Lingasan ning sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang JJ&P Lumberyard dunay branch diha sa Galas, Dipolog City. Ang JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard gipanagyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio ni Cesariot. Daghang salamat ngadto sa Janos Marketing na maligya sa lain-lain nga mga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki ug uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janos Marketing ana mahimutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog o gipanagihan o gidumala ni Miputak Barangay Chairman Kanhi Janos Yu, or matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat Kanhi Miputak Barangay Chairman Janus Yu. Daghang salamat usab ngadto kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat ngadto kang Councilor Alimarlo B. Dagpin, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, nga ato ang panelist diri sa Kapihan sa Dipolog. Apan dili na to ikauban kay nagmasteral pa siya. Daghang salamat usab ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District ning Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, pinaagi kang Ma'am Elizabeth Ladaga, Regional Corporate Public Affairs Communication Officer nga nagabasi sa Iligan City ug Cagayan de Oro City. Gikauban nato si Ma'am Beth Ladaga last Thursday din siya sa Dakbayan sa Dipolog para sa information drive niya dito sa lungsod sa Rojas. Daghang kayong salamat sa NGCP nga nagkanayon dili mamahimo nga mo palupad og tabanog, dili mo tanom og mga kahoy, dili mo tukod og mga bisan unsang infrastruktura, ilawom or haduol sa transmission lines para mahalikay kita sa disgrasya. A message of concern coming from NGCP nga adunay bago silang proyekto dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang 138 kV line transmission project nga ana mahimutang maglagbas sa lungsod sa Sergio Osmeña, lungsod sa Pinyan, lungsod sa Pulangco ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Og ingon man, daghang salamat ngadto kang board member Ronilio Lee, atong panelist sa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nga to kang Attorney Ruben Ligurio, Dipolog City Councilor, panelist nato sa Kapihan sa Dipolog. Og ingon man daghang salamat nga to kang Mayor Evan Hope Boyet Alvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, karong July 30 atong ikauban ang
kadagkuan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ug ngadto kang Vice Mayor Alfredo ug ngadto kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, anami utang sa Lower Erasan, lungsod sa Rojas, ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab ngadto sa Philja Credit and Lending Services Incorporated. It is a supplier of school and office supplies, computer accessories and ink with free delivery with the minimum purchase of 500 pesos within Dipolog City proper only. It also accepts real estate and chattel mortgage with low interest rate. Philja also offers office space for rent with low monthly rental. Philja is situated at Calibo and General Luna Streets, Central Barangay, Dipolog City. Philja Credit and Lending Services Incorporated is managed by Kagawad Balone Letran o Barangay Bara, Dipolog City og ingon man ngadto kang Sonny Domas. Daghang salamat nga to sa ato ang legal consultant nga si Attorney Crescencio N. Palpagan Jr. o atong consultant nga si Judge Kenneth P. Rosal nga nag-birthday kaniadtong miaging simana, July 11, si Judge Kenneth Rosal. O ingon man greetings ngadto kang Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. Mugreet lang dai ko og belated happy birthday ngadto kang Provincial Director o IC si Police Senior Superintendent Edwin Wagan nga nag-celebrate siya ang birthday last Friday, that July 14. Kauban niya sa iyang birthday celebration si Ma'am Charis Yabo sa Philippine National Police diha sa Camp Amak, Sikayab, Dipolog City. So, daghan kaayong salamat sa inyong pag-abi-abi namo kauban sa Zamboanga del Norte Press Corps nga gipanguluhan ni Pinky Ruiz, dito po si PIA Info Center Manager nga si Pons Roda, ang ato ang Advisory Council Chairman sa PNP nga si Engineer Roland Soliva o uban pa. So thank you so much og magsugod na kita sa atong discussion karon sa atong kapihan sa Dipolog kauban sa atong mga bisita gikan sa Department of Education. First off, we would like to acknowledge the presence of our new OIC Provincial Schools Division Superintendent sa lalawigan sa Zamboanga del Norte nga mipuli kang Ma'am Nati Natividad. So matud pa namo, Natividad in, Natividad out. Kay kini siya mao si OIC Provincial Schools Division Superintendent Pedro Melchor Natividad. Former ni siya OIC Assistant Regional Director dito sa Zamboanga City. So good morning Sir Melchor and welcome to Kapihan sa Dipolog. Daghan salamat at mayong buntag sa tanan. Daghang salamat sa pag-imbita sa amo diri sa Kapihan sa Dipolog, no? So first time nato diri. And hopefully will not be the last. Yeah, so salamat, daghan salamat. Okay, thank you so much. Dayon kauban usab nato ang bag-o gihapon nato nga Assistant Schools Division Superintendent sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, si Ma'am Filma Catalan. Good morning, Ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Def. Mayong buntag sa Zamboanga del Norte, mayong buntag Dipolog City. Akong pagyukbo sa atong Schools Division Superintendent, Sir Pedro Melchor Natividad, kauban usab nato karon. Si Ma'am Lorma Pukulan, ang kasamtangang OIC ASDS of Dapitan City. Kini inyong ubos nga igsuon, usa ka public servant, OIC ASDS Dr. Filma Catalan. We are here to speak for education in behalf of Zamboanga del Norte Division. We are giving you updates on our recent programs and undertakings upon assumption to office. Thank you for this invitation. And this is really an avenue for an open communication to our constituents in the field. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, Dr. Filma Catalan. And last but not the least, ato acknowledge diri, she's no stranger sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Kay magbalik-balik pa diri kauban ni Ma'am Nati Bayubay. Dayon, she is one of our own, no? None other than Assistant Schools Division Superintendent OIC sa Dakbayan sa Dapitan karong panahona, si Ma'am Lorma Pukulan. Good morning, Ma'am, and Hi. welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Gawix, and especially sa kauban na mga guest karon, no? Nga bisita gini sila sa Zamboanga del Norte. Si Sir Pete. Hello, Sir Pete. Ug si Ma'am Filma. Apil jud ko sa welcome ani nila kay Yes, of being course. from this province. Dayon may buntag pod sa mga katawhan sa Dapitan City. Kay
ako po bago pang naglingkod as OIC Assistant Superintendent dito sa ilang division dayon sa makanunayon nangita po tag support, the same support nga ilang nahatag sa outgoing nga Assistant Superintendent si Maria Lisa Tabilon nga mahimong Superintendent sa Dipolog City Division. Oh, puli siya ni Ma'am Vicky Perez. Yeah, puli ni Vicky. So, maing buntag sa tanan, apil gyud si Ma'am Lisa Tabilon og ang akong superintendent dito si Ma'am Tita Kaskulan. Maing buntag. Okay, good morning sa tanan, no? Sa atong naminaw karon sa atong kapihan sa Dipolog. Ato pangutanon si Sir Melchor, no? Si Sir Pete matud pa ni Ma'am Lorma kay he is no stranger to broadcasting. Kay ingon siya nako sa diha do na siya duha ka radio programs sa RMN pa jud dito sa Zamboanga City. So this is your home also, sir, no? Kay RMN manggihapon ta dire sa DXDR o ingon man sa IFM kay actually simultaneous broadcast ta sa 981 RMN DXDR AM o ingon man sa IFM 94.1. Dayon live streaming kita pinaagi kang Mr. Silbert Adriatico Donduyano na diha makita kita sa camera all over the world, no? So smile ka mo. Dayon. Dayon, salamat kayo kang Silbert kay mao'y atong IT director og kanunay ni siya nga gasuportar sa atong kapihan sa Dipolog og wala punta sa atong live streaming sa social media kay uploaded man kita sa YouTube, no, for documentation kada semana. Dayon ang tanang mga opisina mananghid nato pwede ba kuno nga ilang i-copy then padala nila as part of accomplishment para sa promotion and publicity ang kapihan sa Dipolog wherein nahimo silang guest nato matag Domingo nga tanan. So daghang kaayong salamat sa inyo ang paghatag og trust and confidence, no, sa kapihan sa Dipolog nga makauban kamo namo matag Domingo nga tanan sa tanan nga mga bisita sa kapihan sa Dipolog. Ug ingon man si Tax Ilumba nga ani adire nga bugtong inusara bugtong pa inusara pa. Okay, so Sir Melchor, let us know something about yourself. Imong previous assignment dayon nga na abot ka diri kay as we all know ikaw may OIC Assistant Regional Director no unta, no, dayon. I don't know mo lagi ako ingon nimo nga are you accepting the position here as a challenge, new challenge nimo, or did you accept it even with a heavy heart? Sir Melchor. Salamat Edith, no. So ato una nagsugod ko as classroom teacher, no, secondary classroom teacher sa Basilan National High School, Isabela Basilan. Kay You're ako from Basilan? I am really a natural born Basileño, no, but that because of my birth. Pero by blood Sambuangueño ko kay akong mga ginikanan are both Sambuangueños. I consider myself now in profession, by profession I am a peninsulare. Kasi nagtuyog na ko sa Zamboanga Peninsula, no? So from secondary school teacher at Basilan National High School, I transferred to Western Mindanao State University, Zamboanga, no, Zamboanga City, na where I stayed or assistant professor sa physical education. Okay. For 5 years then I transferred to Zamboanga City as education program supervisor para sa atong physical education and school sports. 5 years po ko dito until nakapasa ko sa Career Service Executive Eligibility Exam. So na-designate og OIC Assistant Superintendent sa Dagbayan sa Dapitan. Okay. So di ako nagsugot March 1, 2004 up to August of 2005. Then after 1 year and a half sa Dapitan, na-transfer po ta sa Pagadian, Pagadian City, still at the same position. And then 1 year dito, nabalhin ko sa Zamboanga City for another 2 years or almost 2 years and 9 months. Then ibalik na po ko Pagadian as the Assistant Superintendent paghapon. That time, my superintendent was Vicky Perez, the one from Dipolog. And again, another 2 years or so then, na-move naman ko sa Zamboanga City as OIC Schools Division Superintendent already. So just last June 29, I received my order
to proceed to Zamboanga del Norte to serve as Schools Division Superintendent Officer in Charge. But on September 15 of 2015, na-designate po ta na concurrent Assistant Regional Director. Okay. Until yung order natin ng June 29, terminating my designation as OIC-ARD to focus on Zamboanga here in Zamboanga del Norte, considering that this is the biggest division in Zamboanga Peninsula region. So, sa kadagong challenge gaya na pangutaran nimo kanina, na dako siya nga challenge kay una from a small division with from city division pinakadako siyang Zamboanga, no? Zamboanga With City. 12 school districts, no? 98 barangay siya, pero dito we have 35 schools district, no? With 25 municipalities. Yes. Okay? And then doon sa Zamboanga, we only have 171 elementary school. Here we have 646 elementary schools. Sa amo po na po 37 nga high school, while here 108 high school, which totals to 754 schools. Sa amo dito is 200 something lang, no? Schools. So katura that alone is already challenge, no? A big challenge for me kasi yung area na i-cover nato sa amo dito na may tuha ka congressional district districts dire tulo, no? Tulo congressional district if we consider from Calauit to Rizal. Yes. Ang haba-haba ng transportasyon niya, no? We cannot cover the whole division in 1 week kung gustuhin lang. Sa Zamboanga pwede natin ma-cover in terms of highway schools, along the highway schools, no? Pero kung internal schools din, hindi din ma-cover. So ito yung challenge, no? And for me, this is my first time, no, to handle a provincial division. Kasi ang akong experience gyud is nasa city, no? Dapitan, Pagadian, then Zamboanga City. Although dun sa Isabela ako, Basilan, it was still a province, pero sa particular ako sa Basilan National High School lang. So to me, this is a great challenge. In fact, in my opening message, when upon knowing for 3 days Zamboanga del Norte, I even said in my message na if I need to forgo the promotion for ARD and to give more time to Zamboanga del Norte and to address to transform Zamboanga del Norte into a better division, I would be willing to do so, no? Kasi ang akin naman ay hindi yung posisyon kundi yung challenge, no, yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. So I believe that with Zamboanga del Norte and the challenges besetting Zamboanga del Norte, together with the two assistant superintendents, no, ay talagang pwede nato i-address ang mga issues. Before anything else, I would like to express my the request of the Assistant Superintendent OIC Virgilio P. Batan Jr. Gusto gud siya maka-attend diri karon, but unfortunately may commitment siya sa church. Now he's serving as a parang teacher. Schedule niya ngayon to school teacher daw siya ngayon doon, Sunday school teacher. So sabi ko, sige, I'll put this on air to also make people understand that the 3 sent here by the Ridepet Regional Office 9 are all godly people, are all God-fearing, and so sa ato pa nasa maayong kamot ng mga kamot karon ang dili sa kay before dili, no, pero sa karon kung maayo man sila dit panahon karon mas maayo na. Yes. So with all due respect sa akong amiga na si Lorma ay pukulan na karon na nasa Dapitan City na, pero once in a while I call her because mas andyan lang man siya, and she stayed for Zamboanga Norte for so many times. In fact, kahapon lang nag-conference kami kasi we used to really get to know deeper, no, kung ano ba talaga ang mga idiosyncrasies, mga mga culture dito, para at least mas marami kaming maintindihan. And very good and pertinent ang Zamboanga del Norte karon kay maay na triangulation, if we call it, no? Kasi I come from the city, Zamboanga City. Si Ma'am Pilma is coming from Zamboanga del Sur, and then si Jundatan is coming from Malanga, Zamboanga Sibugay. So madali sabi, so this is an covered ng Zamboanga Peninsula. So more or less we understand partly the culture here in Zamboanga del Norte. Okay. Thank you so much, Sir Melchor, no? Arita ni Dr. Filma Catalan. Let us know something about yourself, ma'am. Okay. I know God has sent me to Dipolog City Division. I really started from a very humble beginning. So, Zamboanga del Norte Division. Zamboanga del Norte Division, rather.
I started as teacher in charge Mm. in 2009. Mm. After passing the principal's test, I served as TIC of Daniel C. Mantos National High School in Mahayag, Zamboanga del Sur. Shortly after 2 years, I got the principal item position for principal at San Pablo National High School. It's very far district from Mahayag, crossing to another district because I come from District 1, and the only available item at that time was in San Pablo district. So I started as principal 1 at San Pablo district. Shortly after 2 years, I transferred to our very own municipality of Mahayag, taking the vacant position of the late principal of San Jose National High School. I served there for 2 years, and after 2 years, I was promoted as Regional Education Program Supervisor at the regional office at the Human Resource Development Division. And Okay. shortly, this coming July 29 will be my second year as Education Program Supervisor. And just last June 29, I received an order to be an OIC ASDS of Zamboanga del Norte Division. Okay. So I think this is again, as what Sir Pid said, that this is a big challenge because this is a big division. We need to collaborate, we need to cooperate in terms of undertaking all our programs and projects of the department. So we are in the full support to our SDS on his plan, especially with our advocate on the mantra, be and do better each day with a sense of urgency. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, Dr. Filma Catalan. And of course, ang ato adiring bisita nga gikan sa province, paingon na dito sa Dapitan City. Kuan ra ba ni siya ag sa una? I remember kaya ako may nakahimo aning news niya ag sa una. Kuan siya Metrobank awardee, no? Sa teachers, outstanding teacher. Katong ato lang i-recall mo na inaani ni siya ka kuano kanang kaasgot, no, sa iyang panarbaho sa Department of Education, si Ma'am Lorma Pukulan. Ma'am? Ma'am Edith, no? I have served Zamboanga del Norte Division all my life. Kay nag-start yung ko og teacher 1 po sa Rizal District. Pagkoma nahimong master teacher. Okay. Dayon nakuha nahimong education program supervisor, I mean nga na-assign din ko gi anak ko sa division office. Okay. Dayon I think 7 years as EPS, serving as EPS. Dayong gikuha kong OIC, ASDS after ko nakapasar sa SESWE, Okay. written exam. Pagkahuman, after 4 years and a half, exactly good, 4 years and 6 months, nakadawat po ko sa akong order to be reassigned to the Dapitan City Division. Okay. So, mo na short of it. Mao na. Okay. Oo. So, arita sa ato ang discussion kung unsa ang inyong mga bagong mga polisiya, no, nga inyong ipatuman sa inyo ang respective, no, nga mga offices. But before that, ato na acknowledge ang paghihabot diri sa ato ang Info Center Manager gikan sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons. Sir Pon. May buntag dito og sa itong mga bisita karong buntaga. So reserva ako katambong sa pag-installar nimo. Kay dito ko sa usap ka importante kay kalihukan. Nya kauna kong commit adto. Anyway, congratulations og salamat sa inyong pag hatag og pasidungog sa among programa karong adlaw. Ug sa itong mga kaigsunan, welcome sa Kapihan sa Dipolog. Okay. Thank you so much. Atong unang dabu-dabuhan o pangutana ang ato ang OIC Provincial Schools Division Superintendent nga si Sir Pedro Melchor Natividad. So, sir, alang sa kasayuran sa atong mga naminaw karong buntaga, sa atong mga live streamers, okay lang, ako lang i-attach, lang ako extend. Pwede ba nga imong ipahibalo kanamong tanan unsa imong mga mamahimo unya ang mga programa, polisiya,
ilawom sa imong pamunuan karon dinhi sa Zamboanga del Norte Division. Kay of course lahi maputong kang Ma'am Natividad supported by Ma'am Lorma Pukulan. Very much kuan man puto sila no kanana accomplished no sa ilang mga plano para sa ato ang education diri sa ato ang Zamboanga del Norte. Pero sa imo ang helm karon unsa pod ang imong maayo nga ikapatuman, ikapaambit alang sa atong mga kabataan labi na sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Salamat Ma'am Edith no sa pangutana. Pero bako ang tanan, ako lang gusto ipaabot sa tanan na ang akong leadership is principled leadership no. So principled leadership means we lay down a guiding principle on how we shall manage the organization. So on my first day of service, together with the other two assistant superintendent, I took time to first sit with the two so that to agree and to understand each other's principles, no? And then versus the DepEd guiding principle, which is alam natin yung core values natin, no, na maka-Diyos, makabayan, makakalikasan, makabansa, no? So yun. Tapos aligning to our individual or personal vision at saka principle. Kasi kung magkalahi-lahi ang mga prinsipyo, baka makalahi-lahi po among dalan. So since we only have one DepEd and we only have one division, one vision and mission, so kinahanglan magka-align mi tanan ani. So mao to na and I'm happy that align mi tanan kasi all of us are all attributing or contributing to God above all, no, kung ano man ang aming mga gagawin, no, kung unsa among buhaton diri sa Zamboanga del Norte. So ang among kapag kasinabot na namo, we went back or we went to see our mandate, no, kasi in order for us to really achieve our goals, no, kailangan gid nato ang tinatawag nating makasinabot, no, is to perform our mandated functions. So binasa ko sa ilaha, gibasa na ko sa ilaha ang mandate sa superintendent and how they will be able, no, as two assistants, no, ang sinasabi naman sa mga mandate sila is to assist. So assist. So without understanding the mandate of the superintendent, so paano sila maka-assist? So yun ang importante muna sa lahat pa sa tingin ko, no? Kasi in order for us to achieve our goals, it is always to make sure that we are performing our mandated functions. Dili ta maglain kasi kung mag-personal ta, mag-individual ta, or maghimo ta sa as if we are managing our own kitchen lang sa balay, na singgit-singgitan na nato ang mga tao na kanang bang yuyo bang datong na kanang bang amahan gid sa takwan. So dili na pwede because there are certain standards, there are policies spelled out by DepEd and even laws like the auditing laws, no, accounting auditing laws, meron tayong DBM rules and regulations, civil service rules and regulations. Those are written and it shall be done. So as leaders, we should not be blinded by our own personal desire or whims and caprices, no? Kasi hindi pwede na, dili na balay nato, dili na kusina nato. And we are dealing with human beings, no? So that's why the advocacy of be better and do better is with a sense of urgency. So nakita na ako, this is a principle of continuous improvement. And we cannot do anything better without us first being better as a person in terms of character. So as a character persons, no, so we should be guided by our spiritual foundations. So kaya nga anything that we do is always based on our spiritual teachings. So ganun lang yun, ganun kasimple ko. Before I will talk about technical matters, ito yung inuuna ko palagi kasi dapat nakaintindihan tayo kung ano yung ating vision and mission. And as I said, when we lead with the organization, we should be principled, we should be guided by policies, we should be guided by standards, no? Kasi maura atong gabayan. Now, kung pananglitan man, worst come to worst, these same guidelines, these same policies, these same principles will help us, will protect us. Diba? Kaysa sige lang ta maghimo-himo by uwido, by anang baka nang unsa lang na damgo na to pagkagabi, ihimo na the next day without any basis. So as a matter of principle naman, sinabi ko, let's always make informed decision. Kaya, a while ago, we were already brainstorming ano yung mga plano namin. Sabi ko, before we go to that, we will first have to do environmental scanning.
So we look at the data, we look at the DEDP or the Division Education Development Plan na ginawa na ng division, no. Tingnan natin kung ito ba ay relevant pa sa to the present time, kasi ginawa ito mga a year ago or 2 years ago, kung ito pa ba rin ang mga needs, no. So when talking about needs, gaya sa ato, no, kung i-address nato ang needs sa katauhan, mas nindot kaysa ang needs nato na need nila feel. So dapat we should understand unsa bagay needs sa field, unsa bagay knowing that we have coastal schools, we have hinterland schools, we have highway schools, we have far-flung schools. So iba-iba yung kanilang mga needs na. So kinahanglan ang remedyo po, ang solusyon in accordance to their needs. So that's why it pays really to look at the records, look at the data, look at the experience, look at the information that will guide us in making good decisions. So with that, sabi ko, we'll be able to make informed decisions, and wala jud sa history na kung makahimo kag informed, well-informed decisions na mo sipyat. Rather ang sige lang kag himo-himo na walay pag-una-una, walay pag-analyze sa sitwasyon, o more importantly, ang konsultasyon, no, ang konsultasyon sa mga katauhan like our stakeholders in the different areas. And then of course our people in the organization, kasi naagyon na si curriculum implementation division. Kung bahin sa curriculum, paunsa pag-implement sa curriculum, I have to consult these people. They were hired, they were promoted because they have the knowledge, the skills, and the attitudes to head to man the division. And then second is yung tinatawag nating school governance and operation. So ito yung support system ng DepEd. Alam din dapat nila yon. Andyan ang school management and monitoring evaluation, andyan ang social mobilization, andyan yung planning and research, andan yung ating educational facilities squad, and at saka yung school health and nutrition. So, kung tanawon nimo, kumpleto ta. Pero if you do not tap the potentials of these people and you do not consult them, ako, superintendent lang, dili ko kabalutanan. So, ang ato, importante, mangutana ta sa mga nakakaalam para mas gwapo ang atong desisyon, mas nindot, is mas tugma. As I say it in English, and when we drive the nail right on the head. Dili ta sigig sumbag na wala yung kaigo. So, mao lang na ang akong general principle na kung unsa ang Zamboanga del Norte, ang sabi ko na those are Zamboanga del Norte is a very big division and a lot of challenges. We have 35 public school district supervisors with different characteristics. So, nagmeeting ko sa ila katong sa kadlaw, I invited him to stick to the vision and mission of DepEd. Dili sa kanilang personal nga vision, personal nga mission. Akong gingon, kung gusto mo magdato, kung gusto mo makadagang kwarta, dili ang DepEd ang lugar. So, kung sa DepEd, dapat mas dato ta sa serbisyo, mas dato ta sa mga kinabuhi na na-touch nato. So, dili ta pwede na materially or monetarily na magdato ta diri. Dili ni ang lugar. So, kung gusto mo magdato sa serbisyo, ang pundo nimo na sa reward sa Ginoo para makasayon ang pagsulod sa langit, so dito dili ta sa DepEd. Pero I invited them to set aside their personal goals and instead stick to one DepEd. So ang among battle cry lang is the DepEd vision and mission. So if every step we make, every deed we do in a day-to-day basis, it shall be geared towards the achievement of the DepEd vision and mission. So hindi pwede i-checklist mo lang yan, ito ba'y mag-contribute sa making our child makajos, makakalikasan, makabansa, at makatao. O di, kung gano'n, di sige go. Pero kung hindi, ito'y contrary, wag na natin gawin. And isa lang binigay ko sa kanila, mga other principles that I place is whenever we do things, we put love and peace in our hearts, no? Sa ibutang kita sa kasing-kasing, og naagugugma, dili lang kagahimo nato for the heck of it, just for the sake of livelihood. Kaya gawa natin at 8 to 5, tapos uwi na tayo. Walang dedikasyon, walang sincerity. Then, ang pinakaduhang nga principle nga murag lisod is justice and righteousness. Ang katarungan o kamatuuran. Kung unsa imong buhaton, makatarungan ba ni? Kani ba ay kamatuuran? Kung dili man, kung sa imo na buhaton ay masakitan ka, so other words, dili na mao. So always examine if you will do a thing, if you will say a word that will harm people or that will destroy relationship, you might not say it anymore or do not just do it. Kasi alam mo, kung sa himo na buhaton, masakitan pud ka. So kung sa alain nimo himuon, masakitan pud na sila. 'Di ba? So katurang katarungan at kamatuuran. And the third, itong third principle na medyo
empowering. Sabi ko, I give you all the powers, no? But remember, Peter Parker in the Spider-Man said, with great power comes great responsibility. Bihata ko sa imong power, unsa imong posisyon as chief, ihatagan tatana unsa imong, kasi you cannot perform your mandated function if you are not empowered. You cannot perform your function as principal, as district supervisor, as teacher in the classroom kung dili ka empowered. Meaning to say, dili ko diktador, unsa ang madiktar sa inyo hang mga ibuhat ninyo is ang mandate ninyo. You always check at the end of the day if you have done things in accordance to your mandate. If you are doing it, I do not need to tell you, I do not need to watch over your shoulders kasi alam ko kabalog ninyo unsay gibuhaton. So be responsible. So ang isa ka pinaka-importanteng kapital na ihatag nako sa inyo is trust and confidence. Di ninyo ni mabaligya o mapalit sa mga unsa may merkado sa ukay-ukay. This is earned. If you earned my trust and confidence and you are doing things accordingly and you are responsible, siguro hayahay ta. We do not need to go around and monitor. We'll just check results. Kasi whether you like it or not, the results will come out with good deeds, based on good deeds. So kana lang, na pag mawala ng trust and confidence, sala na ninyo. Asa mo mato, di gad mo makapalit og trust and confidence. Ako lang gad na makahatag sa inyo ha. So magpasalamat pohon mo na naana karon. So ako nanawag ko sa mga atong teachers from the classroom who are the frontliners in addressing the illiteracy. Sabi nga natin, to win the war of illiteracy. Sila ay yung mga front line natin na engaging themselves in the war of illiteracy. So at the end of the day, sila yung dapat nating suportahan. Kaya ang akong tawag, hangyo sa mga atong mga opisyalis sa DepEd, dili ta bossing, dili ta kung tayo ay mga stewards lang. We should always ensure the enabling and supportive environment for effective learning to happen. So naa sa amon misyon. Dili mi bossing, dapat kami supporters mi. Na walay dahilan ang mga teachers ma-fail sa ilang mga dapat buhaton kay naami ka-support mi tanan. Ka-support mi sa ilang tanan. Okay. So thank you so much, no? Very well said, no? Iagitong to ang gituyo kay para magkasinabtanay, no, ang teachers o sa ilang pamunuan. Ari po ta kang Ma'am Lorma kulan o kang Dr. Filma Catala, no. Unsa po inyo mga do na ba mo mga apprehension sa inyong new assignments kay basin og dili dawaton dito, basin og unsa ka nang naa diha nga division kay nang giaway daghang mga kaso diha ana kay do na magutoy mga past experiences nga gitagbo ang bag-o nga mulingko, gitagbo og ka ng mga placards nga dili welcome inana bitaw kay na let's face it, no, lain-lain kita characteristics, no, as a person. So mo na nga mo tana po ninyo nga kanang welcome ba mo kayo sa inyo ang bago karon nga assignments dayon kanang how approachable are you pod para sa mga maestro nga doon na po yung mga problema nga moduol ninyo. Dili ba mo by the books ba nga, dili ba mo bureaucratic, dili ba mo nga kanana ang daghang kaayo mga aliporis nga imo agi pagpila ka tawo mga sa diha, no, nga dugay ka. Yes, ay ada Sir Melchor kay ana experience na. Experience na. Sige, si Ma'am Lorma, we will start with Ma'am Lorma, din si Dr. Filma, and then si Sir Melchor. Okay. So, ganihan ninyon magkuno nga all my life diha gyud ko sa Zamboanga del Norte Division nag-serve. So, of course, nagyud ko apprehensions at first pagkadawat sa ako ang kanang order nga sa Dapitan City. Pero ang nahitabo pud sa ako wala ko dayon naka-serve sa akong first day of service sa Dapitan City tungod kay ang outgoing nga si Maria Lisa Tabilon dili po dayon makaadto sa Dipolog City kay si Ma'am Vicky Perez wala pa pud kadawat siyang order. Okay. Mura ko pirmiro ang apprehension is asa di ay ko padulong. For the meantime nga wala pa order si Ma'am Vicky, I cannot also assume office sa Dapitan kay naa si Ma'am. Correct. Tabilon. So that's why mo tong si Lisa po sige ko siyang ingon nga listen saon man ako ni nga naa naman silang Ma'am Filma og si June Batan nga mo assume sa office sa assistant. So baliwa na kay lingkuranan dayon. So magkubali ko na.
But then ang nahitabo ato ang solution is kaming duha mo lingkod usa dito sa Dapitan City. Ni-report Okay. ko sa Dapitan City Oo. but not functioning as the OIC SDS. ang mga gibuhat nako dito, nag-observe lang pod ug unsay mga buhat-buhat ni Lisa. Dayon it was only last Thursday nga nag-formal turnover si Lisa sa iyang Okay. diri sa kuha. Kay karong Lunes mo assume po siya diri sa Dipolog City. Pero challenge diretso pag assume nako sa office kay gipa-attend man dayon ko og ani ma'am meeting dito sa ni courtesy call ko dito sa mayor pero wala siya diha. Okay. Ang provincial administrative officer, City Administrator. city Si administrator Sir Wilbert Sir Magallanes. Wilbert, nya pag-abot na ako dito po, naapod sila conference na sila ni Ma'am Apple, na sila Apple ni Maria Gulong. Yeah. So I was glad nga warm po ang ilang welcome nako, ilang gi-welcome. In fact, in sila ilang i-invite this Tuesday sa murang na lunch nga nila. Dayon in the afternoon ni attend po kog meeting dito sa about sa mga projects sa BUB sa Silong. Nayon lagi ko pagsulod na ko I feel like a stranger ko wala jud ni sila kay kaila dito. But in the end sa pagka-program niya human sa program na niya naman ang si engineer ang murag nag-emcing didala sa program siya nga malipayon tagdako nga aduna tay bag-o nga assistant superintendent diri sa Dapitan City. Ang pag-introduce kay sa akong self kaniyon asawa ni Bobby Popular nga taga Rizal. Friends mo. Friends sila. O, si mong husband. Okay. Murag siya mo nailhan. Dili ako. Yes. So, pag human po, di ko, oy, hello, kumusta? Niana po ng mga tigulang sa luyo. Yun po sila nga, Ma'am, asa day si Sir Bobby karon. Salamat ra po, Lord. Nga at least, tila ra po na Naara po yung connection. Yeah. So, right now, sa short time pa lang nga paglingkod na ako, si Sir Pete pa, environmental scanning muna. Dayon, dako gyud ang challenge kay last gahapon nilarga si Ma'am Kaskulan to the United States, leaving to me the office. So for 2 weeks, diretso na yung kang magkalingkod sa OIC SDS for 2 weeks. Pero I know, gamay kaayo nga division ang Dapitan City compared to Zamboanga del Norte. Yes. Before, nagay 35 districts, karon 5 districts na lang. Dayon, before, mo take care ka, mo cater sa more than 9,000 employees, karon 600 employees, murag kuan pod sa ako ang part. Gaan-gaan sa yung part, bugat kayo siya. Balik taron niya. Ari ta ni Dr. Ilma katala. Sige. Salamat Ma'am Edith. Actually, at the start, I was very excited to report to office. As our first day of service, last July 3, we attended the flag raising ceremony, and I just gave my smile to them because I didn't know them yet. So I started doing environmental scanning first, and then I think the experience, I cannot recall really what happened when we entered there. What I learned was I immediately proceeded to the office of the administrative officer to get our first day of service. I did not say anything from the employees because they are still trying to put things in order. And I understand the situation, even there were inconveniences at the time, but human as we are, we have to adjust because I am a flexible type of a person. I can adjust to different types of personality. So right after then, we proceeded because Ma'am Bayubay called us in her office. So we proceeded to the office and talk something about the things that she will be leaving for Zamboanga del Norte Division. Okay. So right after then, Sir Pete called us a meeting in a closed door because we didn't have office yet at that time. We are 3-in-1. 3-in-1 coffee. Yes. And we plan and discuss things, and we establish our value system, personal value system that will guide us in our direction in achieving the vision mission of the Department of Education. Personally, I'm a God-fearing person. Yes. I always put God first in all my endeavors, in all my undertakings. And I work honestly, even if others are not. Correct. That's my basic servicio. Honesty is the best policy. Yes, I'm a servant leader. Okay. Thank you. Okay, so before we proceed with Sir Melchor, no, kaya ato ning dabudabuhan yung pangutana, atong acknowledge diri atong panelist. First, si Edgar Soronda, and then si Robert Pinsoy, please. Okay, salamat kayo. Good morning. Atong mga bisita, welcome sa atong kapihan sa Dipolog.
si Ma'am Pokolan, ako ni welcome dapitan kay adapted ng Pokos dapitan. Silingan pagid mi dito ang division office, no? Silingan pagid mi dito sa dapitan. Welcome sa dapitan, ma'am. Sige masuki man nato anis kapihan si Ma'am Piggy. Then sa Sir Natividad, welcome to Dipolog City and Natividad in, Natividad out. Wala gingon sa una, Natividad in, Natividad. Tawagan nila na si Ma'am Nati, si Sir Nati. Nati squared. May na. Mas ganahan kung tawag sa akong Sir Pete. Baka naa pa ba ang trauma sa pagkadulog Nati, baka parehara ni sila. So may iba na to, malain ko na ako Sir Pete na lang Sir Pete. Si Brad Pitt. Larino kay Pwede sa. Larino kay ni sa Sir Binisaya. Dugay ni Sambuanga pero larino kay Binisaya. Og si Ma'am Katalan, ma'am, tagalin Ma'am ni sa ato, nabalik nakadindi na ni pero nabalik lagi sa ato Sambuanga del Norte. Ma'am, yes, if I'm right. No? I'm from Zamboanga del Sur. Yes, del Sur. So, Zamboanga Peninsula gyapon sa. Then karon del Norte na. So, welcome sa Zamboanga del Norte. Pero silingan na siya kay naa lang sa Mahayag. Mahayag. Actually, lipay siya diri kay 1 hour travel lang siya mo. Yes. Kay Wapanggalan. Kahit daily ga daw siya muuli, okay ra. Pero nakadaw ko sa no, she is committed and she will really stay. Yes. Okay, yes ma'am. So, welcome Sir Robert sa Zamboanga Pinsoy. del Norte. Yes, good morning sa atong mga guests karong buntaga ug sa atong mga sukintig paminaw. This is a welcome development for the DepEd, Department of Education in Zamboanga del Norte, considering na ay transitions sa atong leaders. And every transition, we always anticipate new things to come and better things at that. So, good morning once again, sir, ma'am, o sa atong sukintig paminaw. God bless. Sa DepEd sa mga del Norte karon board is better morning na, better afternoon. At this point, I would like to express my thanks to you. No, I know that the Fort Everest daw was made possible through your intercession. No, in fact, sa imo daw yung MR ato na napirma ka. So, although uli unta ni Ma'am Bayubay sa province, so among gisulat balik, then we learned that it was placed under your name. Salamat kayo sa initiative nila. Okay. So, unsa man jud kalisod ang imong pagka-assign diri sa Zamboanga del Norte, sir? Dayon. Actually, Ma'am Edith, dapat ko'y pangutana pa nimo. Kay siyempre mag-anticipate pa og negatiba o positive ang pag-welcome nimo ana kay daghan man gyud mga di man to kalikayan. Dayon ang pangutana po diha nga kay naanad man gud sila nga murag na disiplina kunuhay na ang mga teachers sa Zamboanga del Norte. Na ATM na sila, di ba? From the payroll, no? Tapos nanay mga bandiklak, no? Or kanang biometrics, okay? Daghang kay mga posisyon. Dayon kanang matud pa nila sa una ra puno na hitabo. Ambot lang pug kahaog, di pud na ka pinpoint kinsa or unsa, pero doon naman where there's smoke, there is fire. Katong promotions for sale o items for sale. So, karon walay for rent, no? So, kabaluta nga taud-taud na nga nawala sa ato ang division. Thank you nilang Ma'am Lorma ano kay nagmonitor man ta sige ana kay suki man gani nato ang DepEd, so wala ni mga complaints ana nakadungog ta sa mga teachers. Pero sa imo sir karon kay bago man kang namunuan karon, unsa po imong ika-istorya bahin ana? Unsa po imong mga baruganan? So kaya nga, I laid down my principle at the start na it's better Zamboanga del Norte. In Zamboanga City, we did it better because I started there adapting that policy nga na be better and do better each day with a sense of urgency. The continuous improvement. Kung ano man yung nadatnan ko, things of the past will not affect me. Yes. But it should be what we can do from now on. Yun yung sinasabi ko palagi ngayon sa district supervisors, sa atong mga division employees na, sige kisturo sa ako, sir, panahon na, please stop that. O, unsa may mahimo nato karon. Okay. Unsa may mahimo nato karon. So, it's useless maghugot-hugot ta karon. We will not be able to move forward. Inako, I do not want to daghan man kung mga hugot lines. Kaya nga, pero sabi ko, some other time, because I cannot, now, po one time na to, sir, ang problema, sabi ko, please, I don't entertain problems. I entertain solutions. Give me solutions. If it is right, I'll support that. And we'll do that as much as possible. So, diliman ko, no, siguro sa atong kwan, I invite you to visit Zamboanga and ask for my 5 years or almost 9 months there, kung unsa bagay ko dito, no? Tinuod po katong panahon na there were items for sale. So, dito promotions for sale. Yes, no? Pero pag abot na ako sa Kaloy Ginoo,
wala gyud na nahitabo sa akong panahon. Even katong mga maestra or mga na-promote moadto sa ako to magdalag cake, dili nila mabilin ang cake. Kailan yung Mudala dalon? nila pauli. Kay ngano, kung ibili ninyo na, akong i-recall ang inyong promotion, akong i-recall inyong appointment. So, iuli gid nila. Ngano man ninyo ko ihatag, gusto niyo ko patyon? Kabalo ko gusto niyo mo diabetic ko. Nako, healthy living ko. Kung pangutana na ko, kanang imong ginikanan ba imong anak nakakaon ng anang cake? Wala pa bitaw sir. So iuli na pagkaon na sa imong anak. Mas malipay pa ang imong anak kaysa ako. Ako dili kong malipay, labi na kung naanay strings attached. Yes. So dili na pwede sa ako. So iuli ninyo na ang pasasalamat is mas nindot, dili mo gikan sa inyo. Dapat ang mas the greatest gratefulness, expression of gratefulness is other people coming to me telling, sir, katubang na-promote nimo nga teacher, sir, katubang na-hire nimo na teacher, maayo kay siya, sir. Sila ang magpasalamat sa ako sa maayong buhat nimo. Pero kung ikaw magpasalamat, then when you go back to the field, you go to the field, ay worse of an employee ka or as a teacher, so dili ko malipay, anak. Baka mapahikog ko sa ato pa nasayop ko sa pag-appoint nimo, nasayop ko sa pag-promote nimo. Correct, oh. Diba? So, in other words, what I'm saying, what I'm telling to show them is that I do not appreciate those kind of gestures. Ang sinasabi ko lang, mas nindot ang thank you gikan sa mga laing tao na naapekto sa ilang serbisyo. So, sabi, wala ko nasayop sa pagka. So, you have to prove that you deserve the promotion, you deserve the item, and so on and so forth. So sa ako po, walay padrino, padrina, bisag mayor, bisag konsehal dito nga, text lang sila, pero sabi sa sir, no pressure, yes. Kaya ako pa, principal sa bilyar po. Kung na ay benta ang tamo sa no, mutira ta, pero kung wala, ayaw po, kaya baka mabatsyat ta. Ato ba na mababatsyat o may scratch ang itong mother, anak. Akong simple as that, no? Pero I hope they get my news. Pero akong bang gusto niya address na katong pangutanan nimo, how did I feel when I received, actually before the WIMSU gathering yung one ko, ma'am was texting me. All the while I knew that I was going to be full-time or full-fledged assistant regional director, because as Yusek Mateo told me and showed to me that my papers for regional for director 3 was already in the office of Malacanang, office of the president. Then to my surprise, when that meeting prior to our announcement, yung deployment namin, she texted me, ganyan madami siyang kwento. So, ako, I'm one good subordinate. When she texted me, kanan, kay dapat daw as assistant, mag-superintendent muna. Sabi ko, yes ma'am, thank you for the information. Okay ba sa'yo ang Norte? Nag-post ako sa dali, sabi ko, bakit Norte? Ba't pumasok yung Norte? Wala naman sa usapan yun. And for your information, I was, as assistant regional director, I did the plotting. Okay. Pero hindi niya sinunod. Hindi niya sinunod. Pero ang ginawa niyang plotting, kasama na ako sa plotting na ginawa ko. Wala akong kasama doon kasi siyempre as co-chair sa Regional Search Committee for the third level positions, ginawa ko na yon. Nabigla ako. Tinawagan ako ni Yusek Mateo. I not supposed this to tell on air, pero siguro dapat na liwanag. Yes. Sabi niyo, bakit makaiba ang kwan ninyo, plotting, sir? Pero kung mayroon namang plotting si ma'am, siya na lang sundin niyo. Pero ang layo pit, makalayo pati sa'yo. Ma'am Bores? Yeah. Okay. Sabi na ni Yusek, hindi ko susundin yung plotting niya, susundin ko sa'yo. Sir, wag naman, baka magalit si ma'am. She knows best, is the regional director, so sige na lang sir. Nag-usap ba kayo? Sir, I am asking for and so on and so forth. Hindi man talaga kami nakapag-usap. Until finally that time, sinabi niya. So sinagot ko, in that so many words, okay ma'am. Sabi niya, thanks, we'll talk tomorrow. So on the WIMSU gathering, nagmi-meeting ganun, kinausap niya ako, ARD, okay lang ba? Okay lang ba talaga sa'yo? Sabi ko, ma'am, I am a good subordinate. Yes, okay lang sa akin. Kahit masakit. Sabi ko, pero okay na lang ma'am. Kung yan ay ikabubuti, yan ay ikabubuti sa regional operations ninyo as regional director, okay lang sa akin, ma'am. Ma'am, pwede ba, ma'am? Dito na lang ako sa Ambuanga as assistant superintendent para nila ako kasi I'm 56, by 60 I'll retire. So, dito na lang ako, ma'am, kasi mahirap na, ma-displace na naman ko. I have a growing adolescents, no? Grade 9 and grade 10, lalaki pa. Ang binibiro ko pa, baka pag nandun ako sa Norte, marinig ko na lang, natokhang na yung anak ko. Kasi I'm not around to take care of them. Sabi ko, I will be taking care of the children of other people, but I cannot even take care of my own children. Sabi ko, ma'am, I think it is unwise for me to go. Pero kung promotion unta, as Director 3, okay pa. And then as Regional Director, I move around, so I can visit Zamboanga once in a while. Official business ko lang ang Sibugay, official business ko lang Isabela, Zamboanga, nakaka-uwi pa ako ng official business.
Pero wala akong maraming sinabi. Yun ang nasa isip ko, but I did not say that anymore. Sabi ko, okay lang, ma'am. Until na-announce doon, everyone, even Lord, ano sa man Kano man ikaw? Pero salamat ko kung ikaw mo ato sa Norte. Napa niya. Wala naman siya. Ayaw na. Salamat ko. Amin ako, sir, ARD na ka. And then siya, naka-plug yapon siya diri. Ako, salamat. Kunya na mag-meeting nga kay. I was happy naman. Kay naapa siya, then I can always consult her. I will have a ano siya diri, no? And I know Lorma naman is a straight forward assistant superintendent. Wala gid siya ampo na para mamatay ang iyang superintendent. Para siya naman superintendent. Pero sige lang siya representative. Tambang ng Norte, representative. Ikaw naman asa man imong superintendent? Sige lang ikaw mo represent. Now, pero karon I will drag my superintendent with me kasi for the record, I just received the award of perfect attendance sa mga regional management meeting. Congratulations. Wala mo kumayma, ARD man po ko. So kinahanglan mo attend ng meeting. So, sir, confession time man ron, sir. So, do you think you're a victim of political accusation? Ang sabi ko lang, I told them ka na suko ni Ma'am Boris. I told them in the meeting, in the opening installation, I said, I am just a sacrificial lamb. Ginamit ako kasi walang ibang magamit para iharap dun sa former superintendent. Baka kung iba lang, baka hindi talaga siya ipaglaban niya. At saka even the provincial governor siguro or the board will not, sino ba yan? Pero siguro of equal quality, of equal ability, siguro wala din sila maingon kay as ARD, nakita naman nila ko na I am fair with everyone. And then, actually, just yesterday or 2 days ago, I learned that there were background investigations made about me. And salamat lang po ko kay wala sila nakita sa akong background na mayroon man po. Even sa political issues, I even called one of the focal person dun sa Zamboanga. I told him, nausap ko na, actually, I was asked and so on. Sabi ko, so sige. Basta sinabi ko rin na, kaya sinabi ko sa kanila, even sinabi ko sa district supervisors, we are DepEd officials, we are here for DepEd, we are here for the basic education needs of our children. So, please don't get involved in politics. We will always respect equity of the incumbent. Kung sino nasa pwesto, supportan natin kung anong mga programa. Pagdating sa eleksyon, mayroon tayong individual belief. Just keep it with yourself. Talk to your family, but never use your position to convince others to support your own principles. So, swerte nga, sabi ko, kami are not from Zamboanga del Norte. We are not registered voters here. We are not concerned about who will win. Basta importante na mo, ang mga bata madaog sa among serbisyo. So, ato ba is about education. Ano mahimo na mo sa education. So, I am praying also for our local officials, local officials atin down from the barangay up to the top positions is pabor lang na kung sana ayaw po ni gamita. Ayaw gamita atong mga teachers kay para matulit na nato ang pamaagi diri sa kwan. Kay kung affected ganita, even the leadership in the DepEd will be affected. Kay nga naman, di naman na ito mahilabot anak. Kay tao na ni Kwan. Sa ako, wala ko'y tao diri. Ako, I came here with my driver only. Wala may kauba, nagkwan lang ko diri. Magmotor-motor lang ganay ko diri. Mag-jogging pa ko di sa Kwan Boulevard. Because I am not fearing anybody. I only fear the one who can take my soul, who can burn my soul. So, yun lang yun. So, ganun lang. So, sana lang, itong sakripisyo. Sabi ko nga dun sa message ko dun, sana makasabot mo sa akong sakripisyo. Napo ko'y sakripisyo. Correct. So, wala ko ani diri para mas masakripisyo pa. Diba? So, ako niri, I consider it as a mission. I consider here as a mission, no? Ang consider na ako ba diri, board, na mission din ako. Correct. And then for the past 2 days, we were talking about missionaries, that perseverance. When perseverance, I know a lot of pressures will come my way. But with faith in God, everything will be possible. No? Kaya nga, karon murag atong tama po na atong kuhan, if you have ears, ladies and gentlemen, listen. Mao po atong the parable of the sower karon. God said, if you have ears, hear. So sana makadungog mo na we all have good intentions. Gaya sabi ni board na wala lang, really, kasi ngano nangutan nga sa ako, sir, ngano man better morning, ngano man dili best. Ingna ko sa ilaha, dugay naman tagud. Bata patagud na good morning, good boy, good girl. Naku, can we strive or aspire for better? Gusto tama na bang sweldo mo? Gusto mo taas na? Sabi na, siyempre sir, mataas ang sweldo. Okay. Tama na ba ng pagkaon o gusto mo something better? Siyempre something better. So, by nature, we are all striving for better. So, with that guiding principle of continuous improvement sa buhat, sa atong karakter, siguro life or world can be better
no, if all of us will put our efforts together to really strive for that. That's why I invited the district supervisors, the division employees. Let's join efforts. I cannot do this alone. I am not Coco Martin, no? Na probinsyano, na pwede siya mudaog sa mga Duda ko ba? gusto gani nag-recommend gani unta ko na lisod man ng Marawi, unta padala nato si Coco Martin dito baka masolbat ng problema. Talagi Tatanawa, lagi. ang ato ba atong alternate principle kanang Yes. Rambo style, mga Yes. Django style, Oo, nga, dili na uso ron. Jackie Why Chan. superhero karon Oo, diri? correct. Sabi kay tawag ko sa ilang tanan, kita tanan Avengers. Oh. We are the team, we are the league, no? Tanan ta musulbat ang problema, dili pwede ako lang. Kaya kung ako lang bisag unsay sultin ako, dapat lain yung buhat diha. Wala ra gyapon. So I called on the district supervisors who I will be empowering. Pangutana kaniya unsay mga bag-o na akong mga kuan. Kato masaya kayo, lipay kayo mga district because I will not limit them on instructional supervision. I will download basic administrative and financial services so that our teachers will not need to go to the division office to follow up their basic needs in terms of service record. Yes. Tanan-tanan yung financial kanang mga principal na sa layo si Buko, si Raway, mudala pa ilang financial report para maituloy kay kung sayo balik na po nila kay tarungon dito na lang na sa ilang mga district. So I will empower the district supervisor to sign for the superintendent, mga service record, unsay mga dapat kuhaon nila sa division. Pwede na nila kuhaon na. May kaya na, sir. Okay. And the integration of ICT in governance, no, na tanang online na ta. Yes. Mga wala na, wala pa yung pigeonhole, kanang magbutang mag-communication. Ang pigeonhole para sa pigeon ra na. Correct. Ang ay mo na to karon is ICT, e-pigeonhole. E-pigeonhole, Electronic pigeonhole. na. Yes. Tanan district, tanan school with as much as possible na sila ilahang web page. Okay. So pagpasahan mo ng karon na text lang, please check your web page. Please check Dex web page. Makita ka ganang unsa announcement. Bisag unsa pay balita na diha, pwede na to i-post na nandito. So ang atong mga cellphone sa mga district supervisor dapat na Wi-Fi ready. Wi-Fi ready na siya date to cellular para kahit sa asa sila maka-check sila and then we'll provide them with all the needs. Kaya sabi ko, even MOE will be shared to the district para sa kanilang mga needs, no? Utility, sabi ko, may bago tayong guidelines sa SEF, no? Na pwede na magamit para sa MOE, pwede na magamit para sa hiring of contractual workers o utility. So, dili na ang taga Liloy ang financial staff or utility taga Dipolog or taga Katipunan dapat mag-hire na. There will be local employment. There will be local employment. Okay. So looking at this, ang unsay kinahanglan sa teacher sa division makuha na nila karon sa ilang district. Dili ba ang masuko diha ang rural. Kay wa nagay musakay pa ingon tulog. Magamay na ang pasahero. Nga mga maestra. Ang mga maestra kay dili na sila tungha. Correct. These are some of the initial things kasi when I was still not with Leonard, sabi ko, paunsa man ni sila mag-serve ana. Kanya pag Sige ra nga biyahe. biyahe ka bar. Oh, Pila next ka time. adlaw magbiyahe niya kung mga taga Cebu kung unsaon na lang man. Oo. So I want to bridge all this, no, to bridge all this ang serbisyo publiko na frontline. And I think the president's trust, no, is really to improve service to our people. So siguro with this, improving the services, improving their welfare and so on, yung unsay kinahanglan nila na pay kwarta, di na sila moari dito pa mismo. Kung pwede gani pati lending dito lang mismo sa ilang doon. Para doon na sila. Doon na sila mag-lending. Hindi ba what I'm saying? No. Yes, wala siya na-promote ang lending. I am situation repairing to the Zamboanga del Norte Multipurpose Cooperative. Yes. They went to me. Wa pa gani sila nag-istorya ko sila karon sa para madali ta. Mao ni ang hangyo na ko sa inyo sir, ano man tanan sa among lista na among hangyoon sa imo ngano man kabalo naman ka. Yes, kasi bottom line is social, economic welfare or well-being of our teachers. If they will be members there, what is your promise? Can you help them or the more you will suppress them? Correct. If you can help them buy out their loans, if you can help them by educating them through financial management, responsibility niyan. If you can help them by bringing the cooperative near them na dili kay gusto sila mo palit bugas mo ari pa sila diri. Basic commodity. So naa i-branch out ninyo ng mga multipurpose cooperative ninyo. O pinaka-importante sa tanan, magtarong mo.
kay daghang cooperative na down tungod sa board of directors. Oo. Kay na mga corruption, na yes. mga self-serving na mga kwan. So ako ngangyo sa ila, since all of you are retired officials and so on, I hope you will put that as a goal ninyo. So nalipay nila, sir, saan man nimo nahibalo kay na naman sa listahan na mo na tanan. Niya, katong bang sir mga naay mga kwan wala pa nabayad niya ko, we will enter into MOA. Pwede natin na gawin na payroll deduction. Ngano? Nakahimo gani mi sa private lending institutions? Ngano man sa inyo kay the DepEd man mo dapat ngano man mo. For the past 4 years, again, I do not want to go back, but they never experienced support from the division. So ngayon, wala pagsulod pa lang nila. First statement ako, ayaw ka balaka, I will support you. Wala sila makaingon ka, wala sila dagan hugot kay diretso man ko na ingon. Kabalo ba kasi sa panahon, wala ko pakialam sa kapanahon Correct, niya. oh. Atong panahon na ako karon hasta onward, basta magtarong lang ta. Trust and confidence. Yan lang gana ko. Ay hatag na ako ang trust and confidence ninyo na ang bottom natin serbisyo sa mga members ninyo na for the record. Nako, wala ko dapat honorarium. Pwede? Kung saan man og dili ako ang advisor, gusto ko board of advisors. Ako ang duhang assistant superintendents na ako appeal diha. Pero wala, for the record, wala mi dapat honorarium para wala mi vested interest sa unsa may ibubuhat. Second, I invited the lawyer to be with us kasi unsa may pagsabot nato karon is all within the bounds of law. Okay ba ta? So you drop your MOA kung unsay gusto ninyo, then ipakita na kay attorney among basahon pod. Kung makasinabot we will have ceremonial signing of MOA. Okay, so kana lang. Kasi you're supposed to be helping members. Correct. And the spirit of cooperativism should be there. Hindi yung cooperative lang, kayo lang mga board of officers, tapos yung mga membro affected. Daghan ko na, I do not want to say this on air, no? Pero daghan ko na suggest sa ilaha ng mga activities na nalipay mumpot sila. Siguro the next thing you can do is interview them and ask them how was our meeting all about, kasi lisod mo to na I'm blowing my trumpet ahead of me, no? Pero siguro na eye opener sila tanan na daghan good ma'am. They if all those will follow, that multi-purpose cooperative will be a multi-million if not multi-billion what is this? Basta dili maigo corruption. Oo, basta sila mismo magtarong sila. Okay, two things, no? Ma'am Lorma, Dr. Filma og si Sir Brad Pitt. Okay. Sir Brad Pitt. Kuan kanang practice magud na year in and year out kanang mga collections sa mga PTA, mga Girl Scouts, mga Boy Scouts, padalon og lampaso, padalon og silhig, padalon og tanom, floor wax ug uban pa, no? Dayon pila ka buok kada pupils kada kuan ana katawas Ma'am Lorma. And we have been discussing that all over again. Nya, unsa matingala ka ba, no? Then kini niya mo ni project ninyo karon tuiga ha, wala tay kinahanglan tag electric fan, ceiling fan, kinahanglan ta unsa ano atong itire sa atong salog ana intawon ang mga maestra mga ginikanan nga apiki unsaon na mo taon dili pa gid mo tingog, so mo na ay mga the same problem all over again kini mga collections unsa man ana ang inyong baruganan ana gihapon karon sir kay maora man gyud na nga problema. Ma'am, sa Zamboanga City ako nang benchmark, no? Okay. Ang division office mismo nagpahimo og tarpaulin para iplaster sa mga gates sa mga eskwelahan. Una ng effort nako. Okay. Zero collection policy. No collection policy. Ako na magpahimo kay sila kung imong di man nila moon. So ako na mismo, akong tao mismo gatuyog ibutang sa ilang mga gate na no collection policy. Maura gid na sa ano. And then I announce to the public even sa RMN dito sa TUA, kung naay feedback ana, text ako, i-text daw sa ako kinsa unsay eskwelahan, kinsay maestra, kinsang principal para ako na napatuon. Action agad nako dito, no. So wala gid na. So kung naaman whether you like it or not, naara man gyapon. Sala gyapon sa PTA. Kay PTA gugamit man og teacher, mogamit man og school principal nga para mo collection. Pero I do not know here in Zamboanga del Norte. Pero mauna. So I will meet with the PTA, I have to meet with the federation officers so that I will lay down the rules. Very clear naman yan. They can do collection. Ngano man ipasa nimo ang responsibilidad sa bata? Correct. Well, in fact, ang bata hindi member sa PTA.
Di ba? Oo. Parents Teachers Association. Pag Yes. impose mo collection sa bata man ngayon, sa bata man dili makuha ang exam, ang bata man dili makakuha ang card o clearance, ano man ang bata? Against child-friendly Gamito ng bata para protection. makakolekta. Child protection policy, ma'am, Ma'am Edith, dili gyud na siya pwede. So, bawal na. If you want to collect, you collect from the members, parent. If you want not to clear, do not clear the parents but not the child. Lagi, Yun akong di mo simple hostage na ba kuha ang na. child? And I really push for socialized contribution. Ang mga tao na walay kwarta, pero kabalo unsa na magpanday, kabalo garden, Silving katulang work, ilang no? contribution. Kung naamoy dakong ayuta, you organize a PTA garden. Ang mga walay trabaho, walay yuta na kuan dito sila mag-garden. Then divide 50%. 50% of the kita will go to the parents for the 50% not for the principal but for a revolving fund. Dili na collection kato na mas mo maunang silbing collection nila, di ba? So madagan pwede dako kabalo ko diri sa norte dako danay mga eskwelahan dako ang yuta na dako ang kwadra Yes, kabar mga sakbot lang na kandiya. Why don't you adopt parents garden, no? Community garden kanang wala ka kandiya o dire mo wala man ko anak, wala po ko yuta na kwan pero naa diri o community garden. So ato dito in coordination with the local government sa lugar nila o ang Department of Agriculture or Provincial Agricultural Office, Yes. tagaan sila technical mga kuan ana o mga seeds ana. So, pag nutritious ay sus food na ang mga patay bata. gulayan. Yes. Napatay gulayan sa paralan. Oo. Di ba? Then ang proceeds 50-50. Na wala man sila kapital nga. O the teachers can stand as a cooperative, will buy the seeds, will buy the kwan. Then na po sila i-share sa unsa may mga harvest diha. Then beautify pang ang eskwelahan, dili Yes. puro bulak, di man na economic kwan, wala man na economic returns. No? Pero kung naay gulay, na pa sila livestock, na sila magpa-poultry sila diha sa eskwelahan, makita pang bata, mao di ni ang pwedeng buhaton. So again, you're introducing entrepreneurship, livelihood. So let's put our efforts together on this, no? Alam ko, the government, not just national, even local government, are into this. Meron nga tayong committee on agriculture sa Yes, mga barangay, sa mga munisipyo. naman tayo gulayan ng paralan. Let's put these efforts. I hope this will materialize. Dili tanan ang contribution kwarta. Pwede effort, pwede talent, no? Pwede Na yung mga skills. dagang kwarta, wa po siya talent. Kwarta na niya contribute. Oo. Wa po siya time, wa to kay Oo. dato man nakatrabaho man sa munisipyo, nakabayro man engineer man. So ako nang gahatag ko ka dakong nga kwarta para dugangon niya kay if I will give 1,000, the contribution is 100. I am covering for 9 others already. Correct. And what is 1,000 with me? Kasi aram ko may kwarta ko na pero yung walang kwarta 100 to them is more than enough. Tapla na. 'Di ba? More than enough. But their efforts can be more than 100 pod. Kana masunray ka na do, magpasemento, magpanday ka dito mga Sabado-Sabado at papahina ta dito. Kay wala akong contribution mahatag. O ang mga mother, mga wala may buhat sa balay, kaysa magchismis-chismis diha magunsa man, wato sa eskwelahan, tabangin dito mag-maintain sa landscape, pag-maintain sa hardin, then unsa may mga kwan nato, baka matabang pa yung feeding. I know if just sabi nga nila ang kwan namin kayo is TEAM, Zamboanga del Norte Team. No, together everyone achieves more. So siguro kung mag-iusa tatanan pagtabang-tabang, no, baka mas madagan ang atong ma-achieve, no. Okay. So it's not just kasi nakita ko I went around from Osmeña, wow, the climate is good, the weather is good, sabi ko. Tapos makita ka sa abot lang tanan sa eskwelahan, kung gaano man sayang kayo. So why don't we really strengthen our bayanihan, our Brigada Eskwela, hindi lang during May, Yes. but year-round The whole Brigada year-round. Eskwela. Pahina ang tawag sa ating ano diri, no? Okay. Ma'am Lorma, sa Dapitan City Division, ano po yung mga kuhanin mo ng mga collections pohon? Makahibalo ka nga, sige na, nakolekta. Naamagin sa DepEd order, zero collection policy. So, mo gina i-follow. Nga even kanang mga floor walks, whatever, kanang gamito no sa maestra na may MOOE. Pwede sila dito i-charge sa MOE, not sa mga bata. Dili man pirmahan ko ng clearance, o dili makadala og floor wax o uban pa. Pwede na siya. Dili na siya pwede. So, kung naamang galing maghimo ana, tawagon gid ang attention sa teacher, tawagon ang attention sa ila ang head. Kaya nga nung nahitabo na, nga naamang kadiha, principal na makadiha, head teacher, o man imong leadership, nga nung makaingon man ana ang mga bata. Ang worst diha, na-charge na sa bata, na piti, i-charge pa sa MOE. Duple na. Double collection. Yes. Ano ang importante bitaw kaayo gyud ang transparency sa school, sa Seal of transparency. Kung yun sa nila pag gamit ila ang MOE. Importante ginakaayo mo nang kami
sa among time ko diri sa Zamboanga del Norte, amo ginanggingnan nga naay gid sila transparency board wherein ang ilang mga nadawat o ang ilang expenses i-post sa gawas nga ang mga ginikanan makakita asa day padulong pila di ay nadawat aning eskwelahan o asa padulong. Aron dili na po ng PTA magsiyog ay mag-amutay sa electricity, water nga naman nga naa may kwarta, no? So in addition to that, Ma'am Lorm, dapat division office will serve as a model. Dapat meron tayong transparency board dun sa division na asaban mo ato atong MOE, asaban mo ato atong SEF kay buntaman. Then we should also be transparent and again observe austerity. Na wala nga itaw ang opisina on pang aircon, on pang suga, kanang simple nga austerity measures should be practiced in the division. So ngano ka tuyo ko gabi, ngano man tong suga na to kay kandaw, ano patya na. Or and then we also change our lightings no into the LED no kasi yung LED is economic saving. So i-change na tanan na kanang mga pulaw-pulaw diha nga i-change na kasi tapos once in periodically we have to examine our wirings para dili ta nga nang naay mga spillage no na naay mga sayang lang naay bumbilya na wala pero on di pundido tapos on lang di ang switch kadagan to. So if we can save we can save for water and electricity, we can also use other things para mas kinahanglan nato nga mga butang. I agree with you na atong banda no pero kinahanglan gud na kita division office will serve model. We talk about austerity, we talk about modesty pero kita mismo dili ta modest. So kita muna mag-practice po no. Okay. Kami di ay sa Division of Zamboanga del Norte. Dapitan City, implement po na ni Ma'am Lorma. Ang Dapitan City na bigay po na sa province of Zamboanga del Norte. Okay lang, Sambo Norte man kayapon. Correct. Edgar, importante. Nilot kayo, kayo naskutan lang MOA. Kailangan pa kayo, labi na mga parents. Ano ba, aun sa gining, usa kay gastuhan anang MOA. MOE. Okay nga no. Sige lang, ang mga teachers po, nakulikta, kay wala po sila makuha. Sa kibalo, yasa gigasto o ang imo so mo lang na karon mas gusto nito mahibawan unsa bagyoy gastuhan aning niyang maong imo isa eskwelahan kay aron mahibawan sa mga parents mismo including teachers nga aron ma-prevent ay di na ta pwede ana kay pwede din nato nakuhaon. Okay, yes Sir Pete, and then actually pagka-release na pagka gawa sa guidelines sa downloading of MOE to the schools, naagin na siya guidelines. Naagin na siya guidelines. Unsa mga allowed items lang makuha. Una sa tanan is anything that will contribute in the realization of their SIP, your School Improvement Plan, and Annual Improvement Plan. So that pagdating sa liquidation o pag-proposal nila, dapat attach yun ang ilang AIP. Na naat po gusto ka ng quarter, kanong month ato na naagyo to na annual implementation plan. So ang annual implementation plan is the part by part plan of the SIP. Kasi ang SIP is 3 years to 5 years na. So kada tuig na sila himuon para ma-achieve nila slowly ang kanilang SIP. So dapat from January to March first quarter unsa ay mga activities da upalitonon. So dili ka pwede mo gastos outside diha na wala diha. So guided na siya no. So ang kwan lang sa tunot kay wala gyud na specific for athletics no. Ang apan mga electricity, supplies, water, even utility kung dako nga eskwelahan, pwede sila makabayad og utility and security. No, pwede pa na sila kung pananglitan dako ilang MOE. But for small schools, nagamay lang kayo, palagi sila. Usay mag-coordinate na lang sila sa barangay, magkatagtanod, unya dito sa utility sa ilang MOE makuha na lang na pisa pan allowance, pangkape, para at least naara po dito nga kwan. Pero kanang mga dako-dako nga eskwelahan, pwede na sila magbayad og security, utility. So those are the basic. Ang pinaka-conflict lang diha, unsay wala diha sa items, mao to nga at the PTA is organized to address other needs na dili siya provided by MOE. Mao ra gina siya. Kung kanamo gina so the transparency board is important kasi dito makita ka nato ang unsa asa gigasos ang kwarta ug unsay items na wala diha. Ako I remember na when I was designated as OIC principal of National High School in Zamboanga that time, assistant pa ko. Ako gigisudot ang guidelines. And to my surprise, even collection, dili na ako magpakolekta sa teachers good. Okay, naaman dito teacher. Tawa ka na ako.
Unsa man nimo ni? Resibo wala man ko. Pagka ka nagresibo diha, PTA gani, ikaw nag-initial, hard evidence na na ikaw, kasi their policy of teachers shall not collect and shall not be involved in any form of collection. And no DepEd official shall be involved in keeping custody of money that is illegally collected. Na pag nakita na mo niya na, may bank account na kamo para mga signatory, patay na mo ana. So, automatic hard evidence. So, ang ngangin ko sa mga PTA, kung pwede, asa ba yung treasurer na araman diya sa gawas? O ibutang nito diya karatula, treasurer. Ang mga parents, mga to sa tiyanggi, wagi dito. Dito magbayad sa tindahan niya. Then, kung gusto niya mag-schedule ta na kanang once a week, lalo na payday, naamo diha ang treasurer ninyo para dili mo kolekta, kanang mo tanggap mo dawat o contribution. I do not use the word pay or bayad. Kasi pag pay or bayad, obligation yan. Pag obligation, is compulsory. Diba? Hatag, give, or share your contribution kasi that's voluntary. So sa terminologies pa lang, diba? Sa word, no, mapaul na mo diha. O kanusa mo magbayad inyong PTA contribution niya, bayad. Kanusa na ako ihatag? Kung na ako ihatag. Kung wala ko ihatag, wala. O, they can be 50 pesos the whole year. Pwede naman kung maghatag 5 pesos karon, 10 pesos kung na may sobra, ma'am. Akong contribution kay gusto ko na ako magkuha na akong anak. O akong mga parents istorya, if that is for the improvement of cemented of the pathway, dili man gusto ipasabot na out of kita karon ang tulo na contribute kaming upat wala kamo lang makaagi sa pathway kaming kay wa mi contribution din makaagi sa pathway Barahan kung na yun. nagpalit og electric fan kanang electric fan mo agi sa inyo nga on pag amo sa mo patay na dili man ako kung muswivel na Correct. ako sa mga ko sa parents manang kung ama mo bisag paunsa ihatag lang contribution kay ang project sa PTA para sa tanan. Di ba? Kung ang suga, ibutang nato ang suga, dili ba na mo suga lang ka nang nagbayad lang. Kaning bisag wala nagbayad, mo suga ra maghihapon na. Na kung naalang mo maitabang, sige lang god bisag piso-piso kada adlaw or pila. Unpohon ba na for the sake of unity sa PTA, we are members of organizations, di ba? They are also members of organizations, di ba ma'am? Yes, sir. And for the organization to function well, dapat na sila fluid, na sila financial, no? Na sila kwarta. Na nagmembro man ka anang asosasyon, na po kay responsibilidad. Bisag membership fee na lang, mag-amot ka kasi you are taking part of this and whatever ipaglaban aning mga member para sa imo ang bata, appeal man pod. Dili man. So ako, ang akong gusto ipasabot sa parents, naatay responsibilidad. Ang kaluoy diha, wala kay pag-contribution, pero makita ka sa madyugan, makita ka sa bulangan, makita ka sa sugalan. Kabat ingani mo, indigent ka. O niya, ang imong sigarilyo, first class, Marlboro pa. Kada gabi, gainom ka diya sa tatindahan. Then ingon imong anak na wala kay kwarta para imihatag, kay no collection policy. On the other hand, gusto na ako ipasabot na sa mga ginikanan, whether we like it or not, we have moral obligations to our children in terms of education. Education is a basic need for our children. Then makainom ka, makapalit ka, maka-cellphone ka, bag-o diya ka pa rin na nimo i-digit ka. Then muduol sa imong bata nga diya, wala, maulawan na. Ato sa school, wala na siya mo sulod sa klase, kay mo remind ang kurso, di na siya mo sulod o klase, muato na siya sa suba, muato na siya kung saan, na barkada, until matintal na siya sa mga bisyo. Ang dropout sa eskwelahan, dili necessarily kay walay kwarta. Minsan maulawan ang mga bata kaya ang mga teachers mo pressure sa bata, ang mga ginikanan mo pressure sa bata. Unsa ba na maulawan ang bata, di na muuli, di mo to eskwela, muato na sa barkada. So I hope the people of Zamboanga Norte will realize this. At times it is DepEd teachers who are pushing our children out of the school. Sometimes it's parents who are causing abuse to our children na to the point na di na sila may muunsay sakto kay ano mo nang wala kwarta si mama naaga ni sa sugaran si papa gainom gani kada gabi ang sigarilyo duha ka kung dili na ang sigarilyo muhatag sa contribution siguro maka-eskwela ko. It's not just about no collection, it's about responsibilities, it's about obligation. Kung mahal man nato gigugma man nato ang mga anak, pila lang man na 100 a year, 200 a year, dili nimo mag-contribute para sa edukasyon sa imong anak, di ba? Din ing na pa nimo anak ginigugma kita. Niya pagpangayo para sa pagkaon, pangayo para sa edukasyon di ka mo hatag. Then atuan singka-singkaon pa din gamiton pa ang bata para pagpa-hard labor. Magpa-kasambahay diyan, magpa-working student. Pero kapag pag wala pa sweldo, mag-advance ng ginikanan
I know you know this, no? Yes, yes. Oh, so looking at this aspect, no, sana kaya sabi ko kung isa lang, DepEd lang, di may mo na. Kung local government lang, di gyapon may mo na. Kinahanglan nato kooperasyon sa tanan. Na unsay responsibility nato, obligasyon nato as a person, just do it and then I know together we can achieve more. I hope I am right in saying this, no? Pero kasi ako I reflect deeper and wider para makita nato din gani kung tinuod, no? Ako di na lang ko magsigarilyo, di na lang ko inom kanang contribution, no? Na contribution mo inom na po ko. Pero dili kay disregard na ako ang contribution, then ang akong personal nga bisyo na ara gyapon. Okay. Question coming from Sir Robert Yes, Pinsoy. related gyapon sa kining mga expenditures to, sir. Ang usapod nga muna obserbahan kining mga naay mga special events and activities like press conferences, naay mga nakadaog nga mga students and ipadala sa region or sa national. Most often yun magsolicit ang mga ginikanan because walay pamasahe, walay pang ilang food allowance. So asa ba ni siya pwedeng makuha, sir? Matabangan ba ni sa MOOE or unsa may possible alternative nga dili na kinahanglan ni taon mag-solicit ang atong mga ginikanan nga bisag asa na lang sila moduol in town? Si Dr. Filma, Ay, kataran. salamat sa imong kuan pagpaklaro. Actually, nana siya sa RA 7079 Campus Journalism Act. The school is allowed to collect 90 pesos per student. Pero dili man siya enough because the printing alone mo constitute na siya, mahal man ang atong papel pagpa-print. So dili siya kaigo nga igasto sa mga bata. Well, they are sent to regional and even national conferences. So it's the school head who will do the sourcing out of funds. So usually adto gina sila paingon sa mga atong mga officials sa atong lungsod, sa atong province. Mo ginay posibleng mahitabo. But actually, that is under RA 7017, allowed sila mag-collect. So, depende sa school, sa ilang budget. 90 per student. 90 per student for secondary. 60 for elementary. So that's an exception di ay nga dapat may balance. So, dili po the whole year round nga mangulikta. One time collection. Okay. Sir Melchor. So sa division, pag sa division level board, ana nang kahitabo. When I came into Zamboanga City as superintendent, nakita na ko na even division school press conference may registration. Yes. Even sa regional may registration. Yes. So for the record, Zamboanga City upon my arrival, no more registration sa DSPC. I charge it on my MOE, no? Even the honorarium of our judges, nakabalumanta, mga taga-media po, na dili na ito basta kuhaon lang kung wala bisyan, simple token. So, magbayad na, and then we provide snacks, for meals for our staff na yung magtrabaho sa mga press corps, tanan sila. And ang participation sa mga bata, transportation in going to the venue shall be charged to MOE, no? Kasi whether you like it or not, naaman itong Republic Act na maanay authorized. These are some of the authorized collection. Yes. Authorized collection na siya, pero voluntary pagyapon. Ug naay ginikanan good, dili good mag-contribute kay the fact is zero collection, but they do not understand what's authorized. Authorized but not allowed during first month in June. Pero July pwede na kinahinayon na. And then if they are required, if the school editorial board will be collecting, kasi PTA gyapon ni ma-collect, pero i-transfer sa ibigay dahil para ang collection good, ang authorized agency mo collect po are the PTA, no? And these are allowed the collection yung mga Boy Scout, Girl Scout. Pero sa Boy Scout, sa Girl Scout, dili dapat mo collect ang PTA. Diretso na sa troop leaders. Diretso na sa troop leaders ang magbayad ng kuan membership. Ang troop leaders will go to the council and register. And then kuang membership card ihatag. So it should not be through the local school board. Not unless na sila yung mga scouting activities, na ang contribution, ihatag sa PTA. Ang PTA mo manage sa ilang mga gastuson para dili na mogunit kwarta ang troop leader na in some cases na involved po sa mga korupsyon. So mao na kay kung daghan na ba too many hands spoil the broth, no? So usahay nga na daghan man mo ilabot kaya matulong kan. Kung pwede lang gata over trust and confidence, wala gyud dapat may tabuana. Now, in the case of best practice ng Zamboanga is this. I presented to the local school board, to the mayor, na kailangan natin suportahan yung ating participation to the regional and division. So modesty aside, we were able to provide the registration fee sa national registration. Tanang transportation,
local MOE gud na nila, school MOE. So ang participation ng sambuanga candidate participants to the kwan. So dili na mo hadlok ang teacher karon. Di parehas kung mudaog ang bata, yay, lipay tapos biglang asa man nato kuha ang kwarta? Asa man tang mga kwarta? Karon I issued the division memorandum to that effect na lahat ng contestants ang kwan. And to tell you board na ang atleta sa Zamboanga City, muatog regional meet, tanan sila as the coaches na ay 160 per day for 10 days. Charged to the division MOE. Ha? Muato sila palarong pambansa. Bisag pila sa kaadlaw sila, ako lang sila gihatag og 10 days na 160. That is incidental expense, diba? Sa 800 incidental expense. Ngano man, libre naman sila pagkauntanan. Board and lodging libre naman. Ang atong ihatag ang kanilang incidental expense pang toothpaste, pero ngatagan man sila toiletries tanan, kumpleto man. Pero yawat na kahit 160. In our last participation sa Jamboree sa Tagum, National Jamboree, 200 scouts were given at 160 per person for 10 days, charged to the school MOE. Ang transportation nila, gipa-charge na ako sa mga school MOE nila. Nagreklamo ko sa ka-principal, sir, usaon mo na yung 40,000, gano'n, pulo man ko kabata, 40,000 yun, tanan, sa transportation, mau ba? Ang 160, 1,600 times 200, pila na? No, 200,000 kapinsa, 200,000. Mauna akong contribution. Division office, nakuha po ko, na counterparting ko. Ang council nagbayad sa ilang registration og food. So sila na food. Ang food di ay na ay minimal na kulig sa mga bata. Siyempre, libre na mo tanan. Inyuhan ang pagkaon. So, kung gikuha ni mong 2,000, ang 4,000 ang biyahe, plus 1,600, madako-dako inoon. So magkamay itong participants and only the rich and the famous can go. Now, katong amo board, katong sa national, wala, giselect na mo sa region. Kinsa ang maayo dito sa regional jamboree sa Tubod, kinsa ang maayo dito, mao among gipili. Bisag pobre, bisag rich ka, pwede. Nanamay sobra 200 naman ang kote sa Zamboanga. Nanay nang utana. Sir, unsaon man katong uban gusto mo atin? Wala mo institutional camp, wala mo district camp, wala mo council, di mo agi. Wala mo dito sa regional, dili pwede. Nanaaman mi sa regional sir, pero di mo napili, pero gusto gud mi. Pay your own. O nagbayad sila kato mga anak nato sa dato, mga anak nang sumay kaya. So in other words, what I'm trying to address your answer is initiative support sa division office. Now, nakuha tanan tanan participation ako not just in journalism, even math olympiad, science competition, sports activities. Basta mo gawas ang bata, local school board na SEF, nami pondo. Ang maot lang kaning kuha nato usay di kasabot. Very limit sila lang dito sa dili man na pwede kay man lang maning mga items allowed under local government code, sabi ko. But mind you, ladies and gentlemen, a special education fund is a special fund. It is governed by the local school board. Whatever the local school board will pass on an affirmative vote, pag sinabi nilang gastos na, that will be the basis of your COA Inc. Yung COA, yun yung COA niya, nagastos ba siya base sa approved resolution? Yes. So, ano man ang questionon man nimo? O di nato niyatag, the question of board will come out. Where will we get this money? SEF is supposed to be an augmentation fund where DepEd cannot provide, makuha na to diha. Ang local school board is the governing body of the fund. Man, magbuot-buot man kakuha. Ano ba? Sorry sama akong amigong kakuha. Tanawa kung ang na-approve ba na, legal ba na. Who will legalize the funding? It's the board. Yes. Now, what will be accountingly and auditingly order if nagastos ang kwarta according to what was approved? That's basic. So nga naman, kung bulsa nato na, kana i-question ninyo. Pero pag pangutan sa bata, niabot ba ninyo lang? Naabot, na-contribute para registration, wala. Kasi man nabuhat, anong SEF man? O salamat, na may resibo, kompleto, tanan supporting papers, nga nung ban pangitaon pa man nato COA? Kung sabay after ninyo, servisyo o itago na to ng kwarta? Anong pangutan na lang? Commission pangutan na lang to na ako, ha? Commission wala ko na istorya na. Okay, ato ta sa ato ang commercial break, no, pero sa dili pa ta mo padayon sa tong commercial break, atong ipaungong ang pangutana ninyo tubago ninyo human sa commercial break. Ang atong pangutana mao ni naka-inherit man mo og mga good things na po'y mga problems, no, sa inyong new assignments karon, like for example lack of teachers, no, classrooms maybe, or kanang naa mga pagamit sa eskwelahan, no, mga inana. And then second question is kanang mga political accommodations
kinahanglan bagyod nga mga endorsements nga gikan ni mayor, gikan ni konsehal, ultimo barangay kapitan nga mo kuan og mga maestra na ana. Pwede ba ninyo ma-accommodate or naadjud mo'y something nga kinahanglan nga kuan siya kanana ang qualified siya, bahala na og kinsay ga-endorse basta qualified siya for that position. Nya open pod ang posisyon. Dili pod ingon kay sige ato bakantihan ni harom na accommodate ka. So inyo na to bago na paguman sa ato ang commercial break. Okay, Edgar, go ahead please. Sa nilipik ng palayon sa atong panagkuban sa kapihan sa Dipolog, ngayong labati sa masibiyanan sa RMN. Ato na pasalamatan ng atong mga sponsors nga sa kanila nagpaluyo sa atong panagkuban sa tulmanon ng kapihan sa Dipolog. Ang atong official venue, wapat na balik dito sa atong Sunburst o sa Hotel Camila 1, sa second floor, kay doon na pa yung mga kakulian technically. So, dili unata sa Broadcast Center sa RMN Dipolog. Kabati ninyo sa 981 AM o 94.1 IFM. Masab atong pasalamatan ng atong Vice Gobernador o Presiding Officer sa Gunia Palaluigan, si Honorable Vice Governor Atty. Sinino Angeles, o ang atong Presiding Officer Patrol si Atty. Julius Napikit sa Gunia Palaluigan sa Boga del Norte. Ato sa pasalamatan ng Ezalix Bar and Grill, Kanhi Batsuyani Bitoy, nagdulot kayo sa lamiyang mga balbakua, nga pork and chicken barbecue, nilatan nagguban pang special batcho and cold drinks. Ano pa libreng video kayo o free wifi sa mga customers. Dayon ingon masab kini siya ananimutang sa Martin Street, Dipolog City, gipanay ginamala ni Mr. and Mrs. Ray and White Akas. Masab si Attorney Julius Napikit, Honorable Attorney Julius Napikit, City Councilor og sa Dakbayan sa Dipolog, Mr. Henry Chanero nga atong labor attaché 1 sa Doli Palo, Hong Kong, nagpariusab sa atong palagkuban sa tulungan kapihan sa Dipolog. So Mr. Muhammad Hasan Adjo nga atong Parpo 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City, ang JJ Fruit Nursery Lumberyard, kalang sa kaliyang fruit seedlings, barato ang presyo. Nasa sila coconut lumber sa Barangay Lingasan, Polanco, ang JNP Lumber Yard sa Galas, Dipolog City, gipanayag lumala ni Mr. and Mrs. Porperio Necesario. Janus Marketing, alang sa nakaliyang spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki o guban pa. Anak kinimutan sa Quezon Avenue, Dipolog City, gipanayag lumala ni Putak Barangay Chairman Janus Yu, matawag sa telephone number 2121148. Si Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, at mga pagtimbaya, mao ni sila'y mga watchdog na to kanunay nagtanaw sa atong live streaming gikan sa Chicago, Illinois. Si Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Masab gipalayan kita ni Dapitan City Councilor Honorable Alimar Ludagpin sa kapiha o kon sa City Council sa Dakbayan sa Dapitan og panelist usab kini siya sa kapihan sa Dipolog. Ang atong second district congresswoman Luna Labad-Labad nagpaliusab sa atong palaguban sa kapihan sa Dipolog Segundo Distrito sa Lalawigan. Ang National Grid Corporation NGCP pinagi na ni Ma'am Beth Aladaga, ma'am ta nakita diri malay karong bago. Og nibisita siya dinhi sa ato sa Dakbayan sa Dipolog. Gipahibalo nga hapit na gid natong magamit ang atong 138 kV line nga maghatag og dugang kalambuan sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. Noong magamit na nato ning 138 kV line kini sa kamahigalaon nga pagpahinumdom gikan na ni Ma'am Beth Ladaga sa NGCP. Di pala usab kita sa lain natong panelists og members sa Junta Provincial sa Lalawigan, si Honorable Board Member Ronilo Lee, Masab City Council Member og panelist sa kapihan sa Dipolog, si Honorable City Councilor Attorney Ruben Ligorio. Di pala usab kita ni Polanco Mayor, no? Municipal Mayor Honorable Ivan Hope Boyd Always. Uban sa iyang Vice Mayor na si Honorable Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Polanco. Ang Petra Cement Incorporated sa Lower Irasan Ruas ang Buanga del Norte nga kamuno pa karon og hapit na paspas ang construction ini pinagi ni Engineer Gilbert Cruz nagpaliusap sa atong panag-uban sa tulungan kapihan sa Dipolog. Ang Felja Credit and Lending Services dahil kaya ang mga school supplies, office supplies, computer accessories, ink and libre paging delivery labi na sa minimum purchase nga 500 pesos. Real estate and chattel mortgage with low interest rate. Felja
offer usab sa low monthly rental sa ilahang edipisyo sa Kalibo, Street Corner General Luna, Barangay Central, Dipolog City. Di pa niya gilumala kini ni Kagawad Maloni Litran sa Barangay Bara, Dipolog City. Ato sa timbayaw ng ato nga legal consultant sa kapihan sa Dipolog nga si Attorney Crescencio Nonoy Chris Palpagan Jr. nga nagkanunay sa nagmonitor. O kini, mo gini mahibalo kinsay absent sa kapihan sa Dipolog kay kini uli ani diri sa ato maningil gini og ingog kisikoan absent. Si Sir Vicente Tiangson diya na sa New Jersey, USA, sa glayo kay ni, pero kada Sunday, sir, hapit na kuno pista imong sponsing. Di na kuno siya mawala. Diya sa New Jersey, USA. Sir, good morning. Ibalo ka kinsay late, kinsay absent sa kapihan sa Lipolog. Good morning diya sa Chicago, Illinois. Imo sa blay nagpalayos itong paliguban sa tulumanon kapihan sa Dipolog. Mao ang atong kanidin sa College of Law sa Rizal Memorial State University. O karon Assistant Secretary sa NAPSI, si kanig 2nd District Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga nga panelist usab sa kapihan sa Dipolog pero tungod sa kabisi absent siya no, pero considerable kay kuan man god Assistant Secretary man god nationwide ang iyang function. Imo sab gipalan kita sa maayong kabubuton sa AN Seafoods House alang sa lamian nga seafood sa dinis dakbayan sa Dipolog na kay mga bisita. AN or An Seafoods House, pero noon ana kang pinagiyag dumala ni Attorney Clyde Naong no sa dakbayan sa Dipolog. Og ang Gloria D. Dapitan alang dito sa dakbayan sa Dapitan, kung tuwa ka sa dakbayan sa Dapitan, daday mong tibok pamilya paglingalingaw, you dine, you eat, and you shop sa Gloria D. Dapitan na adya sulod ang Fantasyland. Ang Fantasyland, doon ay mga bagong rides alang na sa imong kabalang let the child out in you dito na sa Fantasyland sa dakbayan sa Dapitan. Og ang inato lang ang Dapita lang sa lamian nga mga seafoods dito na sa dakbayan sa Dapitan sa inato lang restaurant sa Dampa kung Dapitan Aquamarine Park sa dakbayan sa Dapitan. Gipanaya ginumala ni kahani 1st District Congressman ato ni Congressman Romeo Nonong Haloshos. Mao kani mga nagpaluyos at panagkuban sa tulmanon kapihan sa Dipolog ug diya tay paybalo next Sunday Dapitan ta live no, sa aprobado na dito sa Quest Dapitan ang kapihan sa Dipolog nga sa Dapitan mamugad by next Sunday pohon. So balik ta sa itong mga bisita sa kapihan sa Dipolog, balik ta dito ni Edith. Thank you so much, Edgar. Niya kita sa naghinapos na itong portion sa itong kapihan sa Dipolog. Bisag og duha ka oras pero dali ra gyapon kay no kay daghang kay nga discussion. Dayon, yes, dayon kuan kana na ang ginaingon ni si Brad Pitt. Ginaingon pa ni Edgar nga live kita sunod Domingo pohon sa Dapitan. Managingon nga kapihan sa Dipolog live in Dapitan City, no? Magpasalamat kita ni City Tourism Officer Apple Marie Agulong ug si Konsehal Alimar Ludagpin and most of all ni Mayor Rosalina Nini Haloshos. Dayon ang ato ang July 30 ato matas Pulangko pohon malinggiro madayon, so mag-live puta dito for the very first time, no? Kay lagan kining kapihan sa Dipolog. Okay, so balik kita sa atong discussion kauban sa ato ang OIC Provincial Schools Division Superintendent Sir Pedro Melchor Natividad. Kauban ni Dr. Filma Catalan ang OIC SDS o ingon man ang ato ang OIC Division Superintendent sa Dapitan City, no? Dili pa OIC SDS akong gi-promote o pinakalit. Si Ma'am Lorma Pukulan, no? Doon na tayo nakaong-ong nga pangutana. Nga ilang tubagon karon nga doon na sila na inherit nga problema sa ilang bagong assignment, tapos sila inherit pod nga mga good things, no, na diha sa ilang tagsa-tagsa ka division. So mao na nga atong pangutanon sila labi na kanang lack of teachers, then lack of classrooms, unsa man pod ang inyo pong mga panghuna-huna ug unsaon kini masolusyonan kini nga problema kung do naman kay ilabi na daghan kayong mga kabataan per classroom, no? Murag kulang jud ang mga maestra especially sa K-12 karon nga implementation. So mag-una ta ni
ulahi ni si Sir Melchor. Maguna ta diri sa Dapitan City kang Ma'am Lorma Pukulan and then Dr. Filma Catalan. Actually, sa short time pag yun kaayo nga na ako dihawa pa kay ko katanawag na bay mga problema no, pero kanang problema na amay gid na kanay sa DepEd. Pero mapasalamaton ko sa akong experience nga naka-appeal ko atong local nga meeting last Friday dito sa Dapitan City Hall nga nakit-ana ko nga nanay approved budget para sa DepEd library. Duha jud siya ka book library for the elementary and one for the secondary. Og naapod sila'y ingon na ganitong si engineer nga, ma'am, padalhan na, paanhin na lang dili ang inyo ang DepEd engineer para sa standard nga sukod sa inyong mga armchairs para sa mga bata. Naapoy ilang gihatag nga duha ka schools nga ilang tagaan. So nakita na nako daan sa paglingkod pa lang nako nga suportado kaayo ang DepEd sa local government sa Dapitan. So mapasalamaton kaayo ko. Murag wala po ko'y nakitaan sa office nga akong gipulihan, wala ko'y nakitaan nga problem whatsoever nga ma-inherit nako, no? So mao nang mapasalamaton kay ko ni Maria Lisa Tabilon and for the leadership also of Ma'am Cascolan. Okay. Thank you so much, Ma'am Lorma Pukulan. Si Dr. Filma Catalan. Daghang salamat. Sa pagkakaroon, wala pa sa kong kamot ang RQA. So, kung madawat na to nako, i-turn over to diri sa ako ang opisina. We will study unsay atong mahimo sa ato ang mga aplikante. But rest assured that we will follow DepEd Order number 7 series 2015 and DepEd Order number 22 series 2015. So wala pa ko'y nakita in hiring guidelines for teachers. So we will accommodate recommendations provided that they follow the standards set by DepEd Order number 7 and DepEd 22. Thank you. Thank you so much, Ma'am Filma. Arita ni Sir Melchor, no? Brad Pitt daw. Bago Bahin na pangalan. lack of classrooms, lack of teachers, kaya naman tayo provincial school board po. So, we have 10 minutes natay 10 minutes, no? So, parting words 5 minutes. So, you have 5 minutes to explain. That's the price you pay for inviting me, no? Dito sa Zamboanga, I am dubbed as the darling of the media. Pag ma-interview daw ako, isang question lang, minsan nakakota na sila. Good for 1 week na daw ako ang answer kasi bahin-bahinon man nila akong tubag para sa mga adlaw. So, meaning kompleto to say, na sila. inaanak kakatabian. Anak ko ka-informative. Kabalo ko naman, unsay akong istorya, maupot inyong gusto may balo. Yes. Dili na ko gusto dagang pangutana, diretso-diretso na nako kasi all these things are connected whether you like it or not, no? Yeah. So katong inanin mo kanina about the challenges about the so wala pa ko diri actually yung hindi ko nasulti kanina. Prior pa to that na gawas kaniman si Ma'am Lorma mao man una naggawas sa kwan kay paghuman katong WIMSU murag nagtigsasaob kami gana naabot dai na sa kuan na congratulate na sa ko taga sa Norte, welcome, thanks God, everything for the assign ko diri sa Norte nako. Although ako downhearted ko pero sa mga text na nagdawat na ako muna na-inspire ko. Na-inspire ko kasi imagine 7 hours travel, layo ko and so on and so forth. You cannot just see my emotional kwan karon, no? Pero deep inside me I was really saddened, no? But the inspiration came about when I saw that I have a lot of things or better things to do in this Zamboanga to. One important thing is that I do not know how percent of the Zamboanga del Norte personnel are low moral. No, low moral, uninspired, affected. Some are even called DDUs. What's DDUs? They were depressed, deprived, and underserved. So, mean to say, wala agi sila panahon, gi-ostracize sila. Karon na yesterday I heard na gipangsab-an na hanap ka na lang ibang trabaho, wag ka nang pumunta rito, something like that. And some family or what are ostracized and cannot submit for promotion and so on. Which again, even you will interview our legal officer na sinabi na niya, daghan kay siya na labat yung ulo sa panahon ato, no? So these are challenges. You know, motivating people, inspiring people is very difficult thing to do. Yes. Before I will go and check what they're doing, I have first to see whether their moral are high, whether they're happy, whether their welfare are addressed.
that's the thing. Kasi hindi ko muna mag-check ng lesson plan. Hindi ko pa nga alam kung bakit hindi siya nakagawa ng lesson plan eh. Kasi baka wala siyang binigay na lesson plan. Ballpen lang man. Or nahirapan siya pagpunta dun sa station niya. So I have to look first at their welfare, at their interest and addressing. And then of course, more, so sa division naman, kaya unang assignment ko dun sa assistant superintendent natin, si Pilma, Ma'am Pilma, and the HRD is to come up with a professional enhancement program where it will be integrated with team building and spiritual development. Sabi nila moral recovery. Sabi ko, yan ay kung may ma-recover pa tayo. Pero, normal recovery. Kasi sabi ko, I think I have to touch the hearts of these people first before we can touch the minds. No, kasi kaya nga mayroon akong thinking with your heart. That is my no, that is the essence of a charismatic leader, no. You think with your heart, hindi lang puro knowledge, dapat may affection. So that's why that's the bottom line, no. Ma'am, siguro kung tanong yung i-summarize na form, low moral. Okay. But if you will go to sa mga del Norte Division now, gusto nga mo balik si Ma'am Lorma kasi happy kita na. Happy ka, smile, gatuyok sila. Although meron pang trauma na traumatized talaga? Oh, pagpunta nun. Mga Sabado ko. Mga Sabado ko akong immediate staff. Yes, ngano kita dapat magserbisyo. Dapat ang tao mo ato sa division paggawas naka-smile, even rejected pa. Naka-smile, happy sila, dili na sila. So I saw a few, no, who came to me na bisag wala na ko address, pero ang time lang daw na gihatag na ako sa pagdungog sa ilang kwento or storya, happy na sila. Bisag at I cannot touch. Basically, ma'am, I'm still on the surface. Naplansa lang na ako as of yesterday, Friday, yung district supervisors nato na plaster na sila tanan. Karon ang next target na ako is the school heads na affected po na ay 100 more or less na nagreklamo. They were last minute, no, they were reshuffled. And some of them felt that it was a disadvantage because kung tanawon nimo karon ma'am ang district supervisors nato, wala nay matulog sa ilang stasyon. Dapat kada hapon makauli sila sa ilang pamilya. O ang kanilang pamasahe, equal sila. Dili ang usa mo tabok para sa apikas, mo tulog dito. One that I interviewed is ang increase sa iyang sweldo was 3,000. Ang iyang monthly expense is 10 to 12,000. Kinsa kung sa negosyo pa na lugi, dili nang kalugi, pildi pa ka. Nagunsa man ka diha. Why are you craving for the position then you are at a loss? How inspired will you be to work? Second, baka mao na mag-push sa inyo ha, mangayok kwarta sa mga newly hired, mga substitute, mga kwarta mo. So to prevent you from doing that, you should be in the best position. So sabi ko, then that's why I talk to them. Akong gipa-realign, then pirmahan nila, okay ba ni? Then after that pirma-pirma, Friday I saw na medyo mayroong pang diferensya na may mga overstaying 8 years, may overstaying 4 years na. Yung 8 years na kung sa pagkaon pa na, luod ng mga tao sa imo ha. Di ba? So hasta ikaw po, no? Murag wala na kay motivation na. Gibidli. Wala na imong motivation baka. Kinahan pa ka sa kunahon. So ang ako dapat nato na sila i-rotation, no. So mas klaro mo si Sente, no. So karon average, no. Anang bang and then preference will be given to more senior with performance. Dili pwede nga senior lang ka pero wa kay performance. And kung na may problema sa mga mayor, ako na ginang istoryahon. Una gitagan sila, you go to your mayor, you go to the mayor that where you assigned and convince that give you the chance to serve them. Na kung ayaw talaga, Ma'am Lilia, you go. Kung hindi na good, ako na jud. Pero kung makuha na ninyo at your level, just ask them to give you last chance to serve. The greater the challenge kung naa ka sa imong locality. Yes. Kay kung isuka na ka sa imong locality, asa ka man ka. Wala na. So the challenge I gave them is you first win their trust and confidence. Correct. Dili ako. Basta ako gusto lang kumutabang ninyo na dili na mumugastos dako para sa inyong pag-ato sa inyong station. And that plus I will empower them. So at the moment, ma'am, naapa ko sa Ma'am Edith, naapa ko sa district supervisors. I'll go down to it. Pero daghan na kay kog text na dawat, even teachers are complaining na dugay na sila nag-apply, na sila sa kwan. I want to clear this issue about volunteering, no? Bawal gid na.
Pero gi-allow man daw diri na in fact they are counted as experience pa sa tanan sa DepEd order gud wala. Discourage na ang volunteering kay and then magsaad sa ilaha na pag na-item sila ang priority, no, dili na pwede. Kay what if may aplikante magaling pero hindi naka-volunteer kasi may trabaho. So disadvantage yan. So ang sa atin, like, they should go through the process, no? So sa politiko, yung sinabi kong commitment, ang sabi ko, tamang sabi niya, as long as within the bounds, what mag-disadvantage og tao, okay lang. Pero kung naaman na mas priority, I'll explain and we will answer that one. So that's why it's also incumbent upon us to furnish the governor, the mayors, the registry of qualified applicants. Anang unsa dito mga na-hire, unsa pa nabilin. No, dili nato pwede na kay at the end of the day, ang localization will start with barangay, municipality, then province. Okay. At kahit taga-asa pa ka, probinsyano gyapon ka nang sa mga dali. Okay. Wala namang gitay panahon, sir. Basta bisita na to si sir. Ato na lang ni-extend. So, parting words and statements coming from our guest, no? Starting Dr. Filma Catalan, please. Thank you for this opportunity. So, hope for we can provide better services for Zamboanga del Norte. Okay. Thank you so much, Ma'am Lor Mapukulan. Thank you once again, no? And for the Pitan City Division, of course, ang pagserbisyo, service with a heart. Oh, one sentence coming from Mas malipayon sa eskwelahan diri sa Zamboanga del Norte. Oh, thank you so much, no? Ato ang mga panelists, no? Si Alfonso Ponsoda sa PIA, si Edgar Soronda, si Sir Robert Kinson. Salamat kayo, Sir Melchor Natividad, si Ma'am Lor Mapukulan, si Dr. Filma Catalan, si Silbert Adriatico Duduyano, thank you so much. Si Tax Ilomba, dagan kayo salamat kaninyo kay nanay daghang nang gibarong dehas gawaso, gabarong Tagalog, basing nay kasal pag humandiri. Kini si Edit 22 mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog ngayon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. DXDR 981 RMN